Movie Recap Tagalog here. Si Karien, ang matagal ng karibal ni Sumire na nambuli sa kanya mula pagkabata at kalaunan ay inagaw pa ang kanyang asawa na si Kipei. Si Karien ay isang babaeng tuso at malupit na sumusunod lamang sa kanyang mga pagnanasa at nasisiyahan sa pagkontrol at pagmamanipula ng iba. Si Kipei naman ay ang dating asawa ni Sumire na ngayoy asawa na ni Karien. Bagamat mabait ang anyo niya, siya ay walang sariling panindigan at nasasaktan si Sumire dahil lagi lamang siyang sumasabay sa agos. Kahit na nagsisisi siya sa pagtataksil kay Sumire, unti-unti siyang muling nahuhulog ang loob dito. Nagsisimula ang serye sa isang babaeng sumailalim sa plastic surgery upang maging isang magandang mestiza para makaganti sa mga nambuli sa kanya noon. Bukod pa rito, muli niyang pinag-aralan ang tamang paglalakad, itinuwid ang kanyang kuba at baluktot na tindig. Bumili rin siya ng mga designer na damit upang hasain ang kanyang fashion sense at estilo at iniharap ang sarili bilang isang sosyalita. Ang layunin niya ay tuluyang ipaghiganti ang sarili laban sa babaeng nambuli sa kanya mula pagkabata, inagaw ang kanyang unang pag-ibig at ngayoy nakikialam pa sa kanyang kasal upang sirain ang kanyang pamilya. Noon ay isa lamang ordinaryong babae si Sumire na may pangkaraniwang anyo, simpleng pinagmulan at hindi kahanga-hangang grado. Sa kabila ng pagiging walang laban, siya ang naging puntirya ng pang-aapi ng kinikilalang school beauty na si Karien. Maganda, mayaman at maraming kaibigan si Karien. Ginamit niya ang lahat ng bentahe at koneksyon niya upang tutukan at apihin si Sumire at determinado siyang yapakan ito. Mula kindergarten hanggang high school, walang tigil at iba-ibang anyo ang pang-aapi ni Karien. Minsan ay naisip ni Sumire na tumakas o humingi ng tulong sa paaralan at sa kanyang mga magulang, ngunit puro malamig na pagwawalang bahala ang natanggap niya. Kaya wala siyang nagawa kundi tiisin ang lahat ng tahimik. Hanggang isang araw, muli niyang nadatnan ang kanyang mesa na puno ng mapanirang sulat graffiti. Nakita ito ng sikat na binata sa paaralan, nilinis iyon para sa kanya, at saka nagkumpisal ng damdamin, inanyayahan pa siyang lumabas. Nahihiya si Sumire ngunit lihim na natuwa. Subalit, dahil mababa ang tingin niya sa sarili at nais niyang mag-aral ng mabuti upang makapasok sa kolehiyo, mahinahon niyang tinanggihan ang alok ng binata. Hindi niya alam, isa lamang pala itong panibagong panlilinlang ni Karien. Suklam na sukla si Karien sa pangit na mukha ni Sumire at nais niya itong pahiyain ng husto. Ngunit sa sandaling iyon, natuklasan ng kanilang guro ang pangbubuli at dinala si Karien sa silid-aralan para kausapin. Akala ni Sumire, makakatanggap siya ng paghingi ng tawad mula kay Karien sa harap ng guro, ngunit mababaw ang kanyang pagkakaintindi sa taktika ni Karien. Sandaling magpanggap lamang itong mahina at kaawa-awa at kayang baliktarin ang sitwasyon, ginagawa si Sumire na tila siya pa ang nanakit. Noon tuluyan nang nagising si Sumire. Naisip niyang hindi sapat ang pangangatwiran upang talunin si Karien. Ang tanging paraan niya ay ang iwan ang mundong ginagalawan nito. Kaya nagsikap siya sa pag-aaral, nakapasok sa Universidad ng Tokyo at tuluyan nang nakalayo kay Karien. Sa universidad, nakilala niya ang nakatatandang si Kipei, mabait, maalaga at nakaunawa sa kanyang kahinaan. Inisip ni Sumire na si Kipei ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ng pagtatapos, agad silang nagpakasal at naniwala si Sumire na dumating na ang kanyang kaligayahan. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang panahon, nagbago si Kipei. Nagsinungaling na ito, lumalayo at madalas pang hindi umuwi. Nararamdaman ni Sumire sa kanyang likas na pakiramdam na may ibang babae si Kipei, kaya agad siyang kumuha ng pribadong investigador upang siyasatin ito. Tama nga siya, may relasyon si Kipei. Ngunit ang hindi niya akalaing makikita ay ang babae ay si Karien mismo. Hindi ito simpleng pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi naman nanahimik si Sumire. Ipaglalaban niya ang kanyang kaligayahan. Kinabukasan, hinarap niya mismo si Karien at inutusan itong hiwalayan agad si Kipei, kung hindi ay isisiwalat niya ang relasyon nito sa isang may asawa. Ngunit nangisi lang si Karien, tinutya siyang duwag pa rin. Hindi siya natakot na ibunyag ni Sumire ang lahat. Sabi pa niya, kahit ilantad iyon, kahihiyan lamang ang matatamo ni Sumire at sa huli, si Kipei pa rin ang pipili sa kanya, ang maganda at mapangakit na Karien. Pagkasabi nito, tumalikod si Karien at naglakad palayo. Hinawakan siya ni Sumire at sinadya ni Karien na mabangga ang isang florera, saka umupo sa sahig at tinakpan ang mukha, pasigaw na sinisigaw na sinaktan siya ni Sumire. Agad na rumesponde ang mga gwardiya, iniisip na si Karien ang inatake, kaya walang alinlangan nilang pinigilan si Sumire. Pilit na nagtatanggol si Sumire, ngunit hindi makapagpaliwanag ng maayos. Nang makawala siya, nadala ng emosyon at natulak si Karien pababa. Umuwing talunan si Sumire. Nang malaman ni Kipei ang buong nangyari, lumuhod ito at humingi ng tawad. Inisip ni Sumire na nagising na siya, ngunit imbes, hiningi nito ang diborsyo at handa pang iwan ang lahat ng ari-arian. Mariing ipinagtanggol ni Kipei si Karien, sinasabing kusa siyang umiibig dito. Noong una raw ay ipinakilala ni Karien ang sarili bilang kaklase ni Sumire, at sinabing siya raw ay binuli ni Sumire sa paaralan na naging dahilan ng kanyang depresyon. Lubos itong pinaniwalaan ni Kipei, inalo siya, at kalaunan, nahulog ang loob sa marupok na si Karien. Lubos na nadismaya si Sumire. Napagtanto niyang si Kipei ay isa ring pangkaraniwang taong madaling madala ng panlabas na anyo. Tinanggap niya ang diborsyo at nakuha rin ang karamihan ng ari-arian ni Kipei. Ngunit nang malaman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa diborsyo, tinalikuran siya ng mga ito dahil naniniwala silang kahihiyan ang magkaroon ng anak na diborsyada. Hindi pa rito natapos ang dagok. Nang kumalat ang balitang sinaktan niya si Karien, tinanggal siya agad sa trabaho. Sa sunod-sunod na dagok, tuluyan nang bumagsak si Sumire. Kalahating taon siyang nagkulong sa bahay, hindi lumalabas.
Hanggang sa maubos na ang laman ng kanyang refrigerator, napilitan siyang bumaba upang maghanap ng makakain. Pagbukas niya ng kanyang mailbox, tumambad ang imbitasyon sa kasal ni Kipei at Karien na sinulatan pa ni Karien ng mga mapanirang salita. Galit na pinunit ni Sumire ang imbitasyon hanggang sa maging pira-piraso. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mapagkunwari at mapagmataas na mukha ni Karien. Ang galit na naipon sa kanyang puso ng higit 10 taon ay tuluyang sumabog sa sandaling iyon. Mula nang agawin ni Karien ang kanyang asawa, nanumpa si Sumire na sisirain niya ang kasal nito. Ngunit paano matatalo ng isang ordinaryong babae na nasa pinakamababang antas ang isang tulad ni Karien na labis ang mga bentahe? Napalingon si Sumire at nakita ang isang flyer tungkol sa plastic surgery. Doon siya biglang naliwanagan at nagkaroon ng bagong ideya. Ipinuhunan niya ang lahat ng kanyang nakuhang kabayaran sa diborsyo sa pagpaparetoke. Una ay pagpapataas ng ilong at pagpapadouble eyelid. Makalipas ang ilang buwan, nagkaroon si Sumire ng perpektong mukhang mistisang kagandahan. Upang makamit ang ganap na pagbabago, muli niyang pinag-aralan ang tamang paglalakad, itinuwid ang kanyang kuba at yuko, nagsanay ng kaligrapiya, at pilit na binago ang kanyang pagiging kaliwete. Pagkaraan ng isang taon, mula sa pagiging isang walang dating na babae, ay nagbagong anyo siya tungo sa isang nagniningning na kagandahan. Nagsisimula na ang kanyang maingat na binuong plano ng paghihiganti. Lumipat si Sumire sa tapat ng tirahan ni Kipei at Karien upang mabantayan ang mga ito, at nagtrabaho rin sa flower shop na madalas puntahan ni Kipei. Nang muling bumili ng bulaklak si Kipei at makita siya, hindi niya nakilala na ang kaharap niya ay ang kanyang dating asawa. Sobrang ganda ni Sumire, wala ni bahid ng dating anyo niya. Sa bawat pagkakataon, maingat na tinutulungan ni Sumire si Kipei pumili ng bulaklak, dahan-dahang nilalapitan siya, at gamit ang kanyang pinagplanuhang karisma at kagandahan, sinisira niya ang depensa ng isipan nito. Nagsimula na ang laban ng paghihiganti. Ipinuhunan ni Sumire ang lahat ng kanyang nakuhang kabayaran mula sa diborsyo para sa plastic surgery, at nangakong maghihiganti sa kanyang dating asawa at sa babaeng nambuli sa kanya. Subalit, hindi pa man tuluyang nagsisimula, tila may sagabal na agad. Una, dumiretso siya sa restoran na madalas puntahan ni Kipei, nagkunwaring nagkita sila ng hindi sinasadya. Sinamantala niya ang pagkakataong ihain kay Kipei at sa kanyang mga kasamahan ang isang putahe. Sinabi niyang may kaibigan siyang biglang nagkaaberya at hindi makakarating, kaya't sobra ang pagkain at ibinigay na lamang sa kanila. Nang makita ng mga kasamahan ni Kipei ang kagandahan ni Sumire, agad nilang iminungkahi na magsalo-salo na lang sa isang mesa. Sigurado si Sumire na papayag si Kipei dahil alam niyang mahina itong tumanggi at likas na mabait, mga katangiang minahal niya noon, ngunit ngayon ay gagamitin niya bilang kahinaan. Pagkatapos ng hapunan, nagkataon na sabay silang umuwi ni Kipei. Sinamantala ni Sumire ang pagkakataon upang pag-usapan ang tungkol sa astronomiya, tiyak na paborito ni Kipei. Tulad ng inaasahan, nahumaling agad ito at nagsimulang magkwento ng walang tigil na parabang ibang tao ang kaharap. Sinadya rin ni Sumire na magtanong tungkol sa mga alamat ng konstelasyon na silang dalawa lang ang nakakaalam noon at mabilis na nasagot ito ni Kipei. Ang mataas na antas ng kanilang koneksyon ang nagpasigla kay Kipei at hindi man lang niya napansin na ang kaharap niyang tila bagong kakilala ay siya mismong dating asawa. Subalit, ang kabagalan ni Kipei na makahalata ay nakapagbigay rin ng pagkainis kay Sumire. Nang magsimulang uminit ang usapan, iminungkahi ni Sumire na uminom sila. Nag-alinlangan si Kipei, iniisip na magagalit si Karien kung malalaman. Ngunit hindi rin niya kayang iwan ang taong kausap niya, kaya dinala niya si Sumire sa isang pamilyar na bar. Ang may-ari ng bar ay isang binatang nagngangalang Mirai. Ipinakilala siya ni Kipei kay Sumire. Pareho silang umorder ng parehong inumin at nagpatuloy sa masiglang usapan. Ngunit sa gitna nito, biglang lumitaw si Karien. Nagulat si Sumire at mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Sa salamin ay nasilayan niya ang isang estranghero, ngunit pamilyar na maganda at kaakit-akit na mukha, at unti-unting kumalma ang kanyang damdamin. Hindi na siya ang dating babaeng kayang tapak-tapakan. Isa na siyang babaeng puno ng galit at kagandahang maipapantay kay Karien. Sa isang iglap, bumuo siya ng isang tuso at perpektong plano. Hindi lamang niya nais mabawi si Kipei, kundi nais din niyang maging mabuting kaibigan ni Karien. Naniniwala si Sumire na sa oras na makuha niya ang tiwala ni Karien, sa kanya ito itutulak sa impyerno at ipapalasap ang pait ng pagtataksil at pagkawala ng lahat. Pinakalma niya ang sarili, bumalik sa bar counter, ngumiti ng magiliw at siya na mismo ang nagpakilala kay Karien. Sinabi niya na matagal na niyang alam na may mabait at maganda itong asawa, at labis niyang hinahangaan si Kipei dahil araw-araw itong bumibili ng bulaklak para kay Karien. Noon pa man ay gusto na niyang makilala ang pinakamamahal na si Karien, at ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon. Tumama ang papuring iyon sa kayabangan ni Karien. Sa dami ng papuri, madaling nagpakampante si Karien at ibinaba ang kanyang bantay. Nang maghiwalay sila, kusa pa itong nakipagpalitan ng contact information at nag-ayos ng susunod na pagkikita para sa afternoon tea. Sa gayon, madali lamang nakapasok si Sumire sa mundo ni Karien at matagumpay na naisakatuparan ang unang hakbang ng kanyang plano ng paghihiganti. Subalit, hindi pa siya nakakalayo nang biglang harangin siya ni Mirai. Tahasan nitong tinanong kung may galit ba siya kay Karien. Napansin pala nito ang takot at pagkataranta ni Sumire nang makita si Karien kanina. Agad na itinanggi iyon ni Sumire at hindi na siya muling tinanong ni Mirai, ngunit tila nagbabala ang kanyang puso. Si Mirai ay hindi pangkaraniwang tao at maaaring maging sagabal sa kanya. Pag-uwi, agad siyang nagsiyasa tungkol kay Mirai. Nalaman niyang wala naman itong kakaiba. Dati itong nagtatrabaho bilang host sa Kabukicho at marahil ay doon ito nakapag-ipon upang makapagbukas ng bar.
Hindi nagtagal, inimbitahan siyang muli ni Karien para sa afternoon tea. Sa kanilang pagkikita, ipinagyabang ni Karien na may sideline siyang modeling at ipinakita pa ang kanyang social media account na may 10,000 followers. Pinilit ni Sumire na maging magalang at maingat, ginamit ang kanyang mga salita at kilos upang magbigay ng mataas na halaga sa emosyon. Pagkatapos, sinadya niyang tanungin kung paano nagkakilala sina Karien at Kipei, gustong marinig kung paano bibigyang kulay ng babaeng umagaw ng kanyang kasal ang sariling kwento. Hindi inaasahan, maluwag na inilarawan ni Karien ang kanilang relasyon bilang dalisay na pag-ibig at sinabing siya raw ang nagligtas kay Kipei. Minaliit pa niya ang dating asawa ni Kipei, tinatawag itong walang silbi, hindi niya alam na ang tinutukoy niyang babae ay nakaupo mismo sa harap niya. Nagngingit-ngit si Sumire, ngunit pinilit na ngumiti at sumang-ayon na lamang. Pagkaraan, isinama siya ni Karien upang pumili ng mamahaling kurbata at hiningi ang kanyang tulong. Pinili ni Sumire ang isang payak at simple ang disenyo, batid niya ang panlasa ni Kipei at tiyak siyang magugustuhan iyon. At gaya ng inaasahan, nag-alinlangan si Kipei, ngunit sa huli ipinili ang kurbata na naayon sa dating estetikong gusto ng kanyang ex-wife. Agad na naglaho ang ngiti sa mukha ni Karien. Kinabukasan, nang bumili si Kipei ng bulaklak sa flower shop, nakita siya ni Sumire na suot ang kurbata at lihim itong ikinatuwa. Hindi niya namalayang nakagawa na siya ng unang bitak sa relasyon ni Kipei at Karien. Dumating si Kipei upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo, balak sanang regaluhan si Karien ng malaking bouquet at isang sorpresa. Ngunit dahil hindi siya magaling pumili ng regalo, nakakita ng pagkakataon si Sumire at agad na inalok ang kanyang tulong. Habang nag-uusap sila sa isang cafe, nag-order sila ng malaking bouquet at isang designer bag para kay Karien. Kinuha rin ni Sumire ang tungkulin sa pag-order at paghahatid upang matiyak na magiging perpekto ang sorpresa. Para mapag-usapan ng mga detalye, nagpalitan sila ng contact information at lubos na nagtiwala si Kipei na kayang hawakan ni Sumire ang lahat. Lihim na natuwa si Sumire sa tiwalang ito. Layunin niyang sirain ang kanilang unang anibersaryo. Sa mismong araw, gamit ang kaalaman niya sa trabaho ni Kipei, tumawag siya at nagsampa ng reklamo sa kumpanya nito, tahasang hiningi na si Kipei mismo ang humawak ng kaso. Buong araw na naging abala si Kipei, at pag-uwi niya ay pagod na pagod, walang dalang kahit ano. Nakita siya ni Karien na hindi lang huli kundi wala ring dala, kaya agad itong nagbato ng sunod-sunod na sisi. Noon lang napagtanto ni Kipei na hindi na ihatid ang regalo ni ang bouquet. Kinabukasan, tinanong niya si Sumire kung ano ang nangyari. Nagpanggap si Sumire na inosente at sinisi ang mabagal na internet connection, kaya hindi raw na isa katuparan ang order. Nagkunwari pa siyang handa siyang ipaliwanag kay Karien mismo. Agad siyang pinigilan ni Kipei, natatakot na mas lalo itong magalit kung malaman na ibang babae ang inatasan niya para rito. Nagpanggap si Sumire na umaaliw, ngunit palihim na binigyang diin na masyadong sensitibo si Karien. Naging matagumpay ang mga salitang ito bilang panibagong bitak sa kanilang pagsasama. Di nagtagal, biglang dumating si Mirai sa pintuan ni Sumire. Ipinakita niya ng direkta ang litrato nila ni Kipei sa cafe at iginiit na magtagpo sila sa kanyang bar kinagabihan. Takot na baka ipadala niya ang larawan kay Karien, wala nang nagawa si Sumire kundi pumayag. Akala niya ipera ang pakay ni Mirai, ngunit ibinunyag nitong alam niyang naghihiganti si Sumire kina Karien at Kipei. Nais niyang maging kanang kamay ni Sumire at aminado ring may kinikimkim siyang galit kay Karien. Kahit may asawa, madalas daw itong lihim na nagpapalitan ng titig sa kanya sa bar sa likod ng asawa. Buong paniniwala niyang ang kasal ni Kipei at Karien ay bunga lamang ng puwersa at umaasa siyang darating din ang ganti sa kanila. Ipinangako ni Mirai na gagawin niya ang lahat upang tulungan si Sumire. Nabigla si Sumire sa biglaang pagkakaroon ng kakampi sa kanyang paghihiganti. Bagamat mas mainam nga namang may katuwang, hindi siya tiyak sa tunay na intensyon ni Mirai, kaya hinayaan niya itong kumilos ng mag-isa. Kinabukasan, nakita ni Sumire si Kipei na malungkot na naglalakad sa tapat ng flower shop. Nang magtanong siya, nalaman niyang nagbigay ito ng regalo kagabi, ngunit hindi pa rin natuwa si Karien. Para maibsan ang sakit ng loob nito, iminungkahi ni Sumire na pumunta sila sa planetarium upang manood ng mga bituin. Agad na pumayag si Kipei at nang makita ang pamilyar na kalangitan, gumaan ang loob niya. Pakiramdam niya, lubos siyang nauunawaan ni Sumire, nakalimutan niyang iyon ay dating paborito nilang puntahan bilang mag-asawa. Sa daan pa uwi, emosyonal na ikinuwento ni Kipei ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, puno ng pananabik ang kanyang tinig. Sinamantala ito ni Sumire at nagkunwaring nahihilo, sabay bagsak sa mga bisig ni Kipei. Nagkunwari siyang anemic at hiniling na ihatid siya nito sa kanyang apartment. Sigurado siyang hindi siya tatanggihan ni Kipei dahil sa kabaitan nito, ngunit sa huli, tumanggi ito. Sinabi ni Kipei na hindi na siya dapat magtago ng lihim kay Karien at hindi siya dapat pumunta sa bahay ng isang babaeng mag-isa. Umuwi si Sumire na bigo. Matinding dagok ito para sa kanya. Habang puno ng pagkadismaya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mirai. Nasa bar na naman si Karien, nagrereklamo na masyadong baduy ang regalo ni Kipei at lantaran pang nilalandi si Mirai upang makipagtagpo ng palihim. Kahit may asawa, walang hiya itong nakikipaglandian sa iba. Nakita ito ni Mirai bilang malaking pagkakataon kaya pumayag siya. Ngayon, hinihintay niya kung paano gagamitin ni Sumire ang pagkakataong ito. Nang mabasa ang mensahe, agad na naibalik ang sigla ni Sumire. Pinutol niya ang kanyang buhok ng maigsi at buong tapang na nakipagkasundo kay Mirai. Mabilis na nabuo ang isang dobleng plano ng paghihiganti. Plano niyang mag-ayos ng isang double date kasama si Mirai. Isasama niya si Kipei at si Mirai naman ay si Karien. Magtatagpo silang apat sa isang lugar upang magsalpukan ang mag-asawang ito ng harap-harapan.
Ano kaya ang magiging resulta ng paglalantad na ito? Para mabawi si Kipei, nakipagsanib puwersa si Sumire kay Mirai at inayos ang isang kunwaring pagkakataong pagkikita. Sa unang hakbang ng plano, tinanggap ni Mirai ang imbitasyon ni Karien sa isang palihim na date. Lumabas silang dalawa upang maghapunan at mamili at naging malabo ang hangganan ng kanilang ugnayan. Ang mapang-akit na salita ni Karien ay halos nakalimutan ni Mirai na may asawa ito. Sa sandaling nakita niyang kampante na si Karien, palihim siyang nagbigay ng senyas kay Sumire mula sa malayo at hinawakan ang kanyang kamay. Habang abala si Karien sa kanyang palihim na relasyon, biglang nagpakita si Sumire na kunwaring nasaksihan ang lahat. Nagmamadali si Karien na magpaliwanag, ngunit si Mirai ay umalis ayon sa plano. Tinanong ni Sumire si Karien, may asawa ka na, bakit ka pa palihim na nakikipagkita sa ibang lalaki? Mabilis na idinahilan ni Karien na magkaibigan lang daw sila ni Mirai. Sumagot si Sumire, kung totoo ngang magkaibigan lang sila, pwede niyang sabihin kay Kipei ang nangyari ngayong araw. Agad na sumuko si Karien at nakiusap kay Sumire na manatiling lihim ang lahat. Ipinaliwanag ni Sumire na kung nais niyang manatiling sikreto ito, kailangan niyang pumayag sa isang kondisyon. Dapat silang apat, sina Kipei at Mirai, ay magpunta sa camping trip at kailangan patunayan ni Karien ang kanyang katapatan kay Kipei sa harap ng lahat. Dahil may hawak na ebidensya ang iba, wala nang nagawa si Karien kundi sumang-ayon. Ngunit hindi niya inakalang pagkahiwalay nila, agad na nagtungo si Mirai kay Kipei at ibinunyag na si Karien mismo ang nagyaya sa kanya. Natigilan si Kipei. Upang makumbinsi siya, ipinakita pa ni Mirai ang mga chat logs ni Karien at nakita pa mismo ni Sumire ang pagkikita nila. Sa harap ng lahat ng ebidensya at saksi, lubos na naniwala si Kipei. Naguluhan siya kung paano haharapin si Karien. Tiniyak naman ni Mirai na wala talaga siyang nararamdaman para kay Karien. Para tuluyang mawala ang damdamin ni Karien sa kanya, iminungkahi ni Mirai ang isang camping trip nilang apat. Magpapanggap siyang may pagtingin kay Sumire at kapag nakita ito ni Karien, kusa raw na mawawala ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sumang-ayon si Kipei. Kaya't opisyal nang sinimulan ang maingat na planong camping trip ni Sumire para sa mag-asawa. Pagdating sa campsite, umupo si Karien na parabang reyna, inuutosan ang lahat na pagsilbihan siya na parabang karapatan niya ito. Pinagmasdan ni Kipei ang pagkamaldita ni Karien at ikinumpara sa tahimik at mahusay na kilos ni Sumire at may kumislap na komplikadong damdamin sa kanyang puso. Ito mismo ang esensya ng plano ni Sumire. Ang pamumuhay sa labas ay perpektong entablado upang mailantad ang tunay na ugali. Plano ni Sumire na ipakita kay Kipei ang pagiging spoiled at mainitin ang ulo ni Karien upang tuluyang masira ang kanilang relasyon. Inutusan ni Kipei si Karien na mag-ipon ng mga sanga para sa apoy. Ngunit bumalik si Karien na dalay mga basang berdeng dahon. Nang sabihan siyang magbalik para kumuha pa, agad siyang nagalit at sinisi si Kipei na hindi raw malinaw ang sinabi. Agad na tumulong si Sumire, mahusay na hinati ang mga sanga at sinindihan ang apoy. Napahanga sina Kipei at Mirai sa galing ni Sumire. Sa huli, ipinasa na lamang ni Karien ang gawain ng paggawa ng apoy kay Sumire habang masayang naglalaro sa kanyang telepono. Naramdaman ni Kipei ang pagkadismaya sa tagpong ito. Sa gabi, pinaalala ni Sumire kay Kipei na paubos na ang panggatong. Trabaho iyon ni Karien, kaya't napilitan si Kipei na magreklamo na tamad si Karien. Nagkunwari namang mabait si Sumire at sinabing baka pagod lang si Karien at siya na ang magtutungo upang mangolekta ng kahoy. Nag-alala si Kipei sa panganib ng dilim kaya iginiit na samahan siya. Nagkunwari namang nag-alinlangan si Sumire at tinanong, komportable ka ba na iwan si Karien at Mirai sa kampo? Eksaktong tinamaan ang alalahanin ni Kipei, ngunit hindi niya matiis na iwan mag-isa si Sumire sa dilim kaya't sinamahan niya ito. Nang umalis silang dalawa, biglang naging tensyonado ang sitwasyon sa tent. Humingi ng tawad si Mirai kay Karien sa kanyang pagtakas kanina. Agad namang nagreklamo si Karien, sinisisi si Mirai kung bakit pinilit siyang mag-camping sa ganoong liblib na lugar. Pagod at sumasakit ang likod, pinatawag niya si Mirai para bigyan siya ng masahe sa balikat. Samantala sa bundok, sinamantala ni Sumire ang pagkakataon at palihim na dinala si Kipei sa lugar kung saan makikita ang tent. Nang masaksihan ni Kipei ang pagiging malapit ni Karien at Mirai, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang pag-aalo ni Sumire ay maaaring maling pagkaunawa. Kailangan pa nilang magmadali upang makapuno ng kahoy bago magdilim. Ngunit nang bumaba sila ng bundok, gabi na. Nawalan ng baterya ang flashlight ni Sumire at nadulas siya sa paglalakad. Kaya't kinailangan siyang paupuin ni Kipei sa gilid ng bundok habang naghihintay ng tulong. Inakala niyang samba lamang ang lahat, hindi niya alam na plano pala ito ni Sumire para magkaroon sila ng pagkakataong mag-isa. Nagsindi sila ng bonfire upang magpainit at mapait na sinabi ni Kipei, baka nga nais lamang ni Karien na wala kami sa tabi. Doon, inamin ni Kipei kay Sumire na hiwalay na siya at pinakamasakit niyang sinaktan ang kanyang dating asawa alang-alang kay Karien. Ngayon, nagsimula siyang magduda sa kanyang naging desisyon. Sinamantala ito ni Sumire at tinanong, kung may pagkakataon kang muling magkasundo sa iyong ex-wife, ano ang gagawin mo? Hindi ito tanong para sa rekonsilyasyon, nais lamang ni Sumire patunayan kung mas mataas ba ang lugar niya sa puso ni Kipei kaysa kay Karien. Matagal na natahimik si Kipei bago sumagot. Sinabi niyang nakasalalay lahat sa kanyang dating asawa at tiyak raw na galit pa ito sa kanya. Lubos na nadismaya si Sumire sa sagot na yon. Si Kipei mismo ang malupit na nang iwan sa kanya. Ngayon, nagpapanggap itong maunawain, isang malaking pagkukunwari. Sa huli, ito ay duwag lamang na pagtaka sa sariling pagkakamali. Nagpa siya si Sumire na ipaghiganti ang sarili laban sa lalaking nasa harap niya.
Dahan-dahang lumapit si Sumire kay Kipei at palihim na tinanong kung naisip na ba nitong magsimulang muli, pumili ng kaparehang seryoso, mapagkakatiwalaan, at hindi siya pagtataksilan tulad niya. Ang malabong mungkahing ito ay nagpasiklab ng bagong damdamin kay Kipei, nang ayoy naguguluhan na. Samantala, sina Mirai at Karien na nasa ibaba ng bundok ay abala rin. Maingat na tinanong ni Mirai kung ano ba talaga ang tunay na nararamdaman ni Karien para kay Kipei. Walang paligoy-ligoy na sinabi ni Karien na wala siyang damdamin para sa isang tapat na lalaki tulad ni Kipei at pinili lamang niya ito dahil siya ang may pinakamagandang katangian sa lahat ng nanliligaw sa kanya. Bagamat hindi pa hiwalay si Kipei sa kanyang dating asawa noon, dahil kay Karien ay nagawa niyang iwanan ang kanyang simpleng itsurang asawa. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Mirai kung magkakilala ba sina Karien at ang ex-wife ni Kipei. Ipinagmamalaki ni Karien na kilala na niya ang babae mula pa noong kindergarten. Lubhang nagulat si Mirai. Napakawalang awa ni Karien na pati asawa ng matagal na niyang kaibigan ay sinikap niyang agawin. Samantala sa bundok, magalang na tinanggihan ni Kipei ang paglalapit ni Sumire, sinasabing hindi na niya muling guguluhin ang isang pamilya. Mahinahon siyang inaliw ni Sumire at ipinaliwanag na si Karien ang tunay na sumira ng pamilya. Hindi raw siya nariyan upang guluhin muli ang pamilya, kundi para gamutin ang sugatang puso ni Kipei. Dahil sa malumanay na paliwanag na yon, tuluyang bumagsak ang depensa ni Kipei. Yumakap siya kay Sumire at mariing hinalikan ito. Hindi niya alam na ang kahalikan niya ay ang kanyang dating asawa mismo. Samantala, lihim na kinuhanan ni Sumire ng malalapit na litrato ang kanilang tagpo gamit ang kanyang telepono. Matagumpay na naisakatuparan ang plano niyang mapalapit kay Kipei. Di nagtagal, dumating sina Mirai at Karien. Nagkunwari si Karien na nag-aalala kay Kipei, ngunit lubos na nakalimutan ni Kipei ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, nagbigay ng senya si Sumire kay Mirai na matagumpay na ang kanilang plano. Pagbalik mula sa kampo, si Sumire lamang ang laman ng isipan ni Kipei. Mabilis na lumalim ang kanilang ugnayan at unti-unti nang nawala ng interes si Kipei kay Karien. Ipinagpatuloy ni Sumire ang kanyang plano ng paghihiganti at muling nag-alok ng tulong si Mirai. Medyo nagtataka si Sumire kung bakit napakaganap ng pagtulong ni Mirai. Ipinaliwanag ni Mirai na alam niyang magkaibigan pa mula pagkabata sina Karien at ang ex-wife ni Kipei. Alam na niyang masama si Karien, ngunit hindi niya inasahang ganito ito kasama. Hindi niya matanggap ang isang taong basta na lamang yuyurakan ang kaligayahan ng iba. Ngunit hindi alam ni Mirai, ang mismong ex-wife na yon ay si Sumire. Lubos na naantig si Sumire sa kanyang mga salita at nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanilang alyansa sa paghihiganti. Sinabi niya kay Mirai na kung magtatagumpay ang susunod nilang plano, tuluyan na nilang masisikipan si Kipei. Kinabukasan, muling nag-date sina Sumire at Kipei, lalo pang pinatibay ang kanilang relasyon. Nakita ni Sumire sa kanyang mga mata ang pagod at pagkabalisa ni Kipei. Siguradong dinadala nito ang bigat ng konsensya dahil sa kanyang pagtataksil. Ngunit hindi niya maiwan ang ginhawa at aliw na nadarama kapag kasama si Sumire. Tusong lalaki si Kipei. Madali niyang pwedeng piliin ang isa, ngunit gusto niya ng dalawa. Inakay siya ni Sumire paupo sa isang bangko at sinadya niyang banggitin ang nalalapit na meteor shower sa susunod na linggo. Hindi napigilan ni Kipei ang sabihin gusto niyang makita ito kasama si Sumire, ngunit agad din siyang nagsisi, sabay dagdag na hindi niya pwedeng iwan si Karien. Tinitigan ni Sumire nang may pagduduwal ang kanyang pagkukunwari. Pag-uwi, inimbitahan ni Kipei si Karien na manood ng meteor shower mula sa balkonahe. Nagreklamo si Karien na sisirain ng malakas na hangin ang kanyang balat at wala siyang interes sa pagtingin sa mga bituin. Nadismaya si Kipei, ngunit iyon ang naging dahilan upang magkaroon siya ng palusot para puntahan si Sumire at sabik siyang nag-alok ng pagkikita. Inimbitahan niya si Sumire na magpalipas ng gabi ng magkasama. Nagulat si Sumire, hindi niya inaasahan ang ganoong hakbang mula kay Kipei. Bagamat dati na silang mag-asawa, hindi na niya kayang makatulog kasama si Kipei ngayon. Ngunit ang ibig sabihin pala ni Kipei ay mag-stargazing. Nagpunta silang dalawa sa isang damuhan upang tumingin ng mga bituin. Malabo ang kalangitan ng lungsod. Napabuntong hininga si Kipei, sana raw ay nakalabas sila ni Sumire upang makita ang mas maliwanag na kalangitan sa gabi. Nakita ni Sumire na yon na ang tamang pagkakataon at agad niyang sinabi na may alam siyang magandang lugar upang masilip ang meteor shower. Nakuha agad ni Kipei ang ibig niyang sabihin. Ipinangako ni Kipei kay Sumire na opisyal niyang ihahayag ang kanyang pakikipaghiwalay kay Karien sa lalong madaling panahon at tiniyak niyang hindi madadamay si Sumire. Sa huli, sabik niyang tinanong si Sumire kung tatanggapin ba talaga siya nito sa kabila ng lahat. Buo ang sagot ni Sumire, oo. Pagkatapos makipaghiwalay kay Kipei, nagtungo si Sumire sa bar upang makita si Mirai at sinabing sisimulan na niya ang kanyang plano. Hindi na iwasang mag-alala ni Mirai. Sa katotohanan, hindi pa rin niya maunawaan ang matinding dahilan ng pagkahumaling ni Sumire sa paghihiganti. Ano nga ba ang nagtulak sa kanya upang magkimkim ng ganoong kalalim na puot kina Karien at Kipei? Gustong ipahayag ni Sumire ang kanyang galit, ngunit nanatili ito sa kanyang mga labi at hindi niya masabi. Sinabi ni Mirai na huwag siyang pilitin, magsalita siya kung kailan niya gusto. Hanggang dumating ang araw na yon, lagi raw siyang nasa tabi niya. Lubos na naantig si Sumire sa kanyang malasakit, kaya't ipinabook niya kay Mirai ang isang guest house gamit ang pangalan ni Kipei. Kinabukasan, nagsinungaling si Kipei kay Karien na may business trip siya at umalis kasama si Sumire upang makita ang meteor shower. Pagkababa pa lamang ng tren, agad niyang niyakap si Sumire. Pinakalma niya si Sumire na huwag mag-alala dahil walang nakakakilala sa kanila roon. Habang nagsasalita, iniisip din niyang gumawa ng kakaiba kasama si Sumire sa hotel kinagabihan.
Ngunit sa likod ng lahat, palihim na nagpadala ng mensahe si Sumire kay Miray gamit ang pagpapanggap ng pagkuha ng litrato. Ipinahayag ni Sumire na nakarating na siya sa destinasyon at maaari nang simulan ang plano. Nang matanggap ang mensahe, sinimulan na ni Miray ang kanyang galaw. Gamit ang voice-changing software at script na inihanda nila ni Sumire, tumawag siya sa kumpanya ni Kipei upang magsampa ng reklamo tungkol sa kalidad. Karaniwan, si Kipei ang humahawak ng ganitong reklamo, ngunit dahil nasa bakasyon siya, ang mga kasamahan lamang niya ang natira at wala silang karanasan dito. Sadyang pinataas pa ni Miray ang presyon, nagbantang ipapakalat online ang insidente kung hindi agad maaksyonan. Wala nang nagawa ang kasamahan kundi pilit kontakin si Kipei. Habang tatawag na ang isang kasamahan kay Kipei sa kanyang cellphone, pinigilan siya ng isang babaeng katrabaho. Bago pa man nagbakasyon si Kipei, mahigpit niyang iniutos na huwag siyang tawagan sa cellphone, at kung kinakailangan ay sa kanilang landline sa bahay lang dapat tumawag. Nakarating ang tawag kay Karien na mag-isa sa bahay at siya ang sumagot. Humingi ng paumanhin ang babaeng katrabaho sa abala, ngunit sagot ni Karien, hindi ba nasa business trip ang kanyang asawa? Pagkarinig nito, ibinaba ng katrabaho ang telepono nang walang sinabi. Saka muling tinawagan si Kipei sa telepono. Noon ay abala si Kipei sa pagkuha ng litrato kasama si Sumire nang tumawag ang kumpanya at biglang dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Maingat siyang hinimok ni Sumire na sagutin ang tawag at napilitan si Kipei na lumayo upang sagutin ito. Mula sa likuran, bakas kay Sumire ang kasiyahan. Ayon sa plano ang lahat. Matapos marinig ang detalye, tumanggi si Kipei na bumalik, nagsinungaling na nasa bakasyon siya sa malayo, uminom na rin at hindi makakauwi ng hindi bababa sa 2 oras. Akala ni Kipei ay matatakasan pa niya ito, ngunit iginiit ng katrabaho na hihintayin siyang makabalik. Nabunyag ang kanyang kasinungalingan. Nang hihina, pumayag si Kipei na bumalik sa kumpanya. Pagkababa ng telepono ng lalaking katrabaho, napansin ng babaeng katrabaho ang pagkakaiba sa 2 tawag. Nag-leave si Kipei ngunit sinasabi sa asawa na nasa business trip. Habang nagtataka silang tatlo, dumating ang isa pang tawag. Ipinahayag ng tumawag na mula sila sa isang resort hotel at nagpareserba raw ng kwarto sina Kipei at ang kanyang asawa, ngunit hindi pa dumarating. Dahil hindi sila makontak sa cellphone, tumawag sila sa numerong nakarehistro. Pagkababa ng tawag, lalo pang naguluhan ang mga kasamahan. Malinaw na nasa bahay si Karien at walang kaalam-alam na nasa bakasyon si Kipei. Pinagsama-sama ang mga palatandaang ito at dahil na rin sa kasaysayan ni Kipei ng pagtataksil, agad na nagduda ang ilang katrabaho na muli siyang nanloloko. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinabook ni Sumire kay Miray ang B&B sa pangalan ni Kipei upang mailantad ang pagtataksil sa harap ng kanyang mga kasamahan. Hating gabi na bago bumalik si Kipei sa opisina, sinabi ng lalaking katrabaho na hindi na makontak ang customer kaya't isantabi na muna ang reklamo. Ngunit may mas mahalaga siyang tanong kay Kipei. Dinala niya ito sa isang sulok at diretsahang tinanong kung may kalaguyo na naman ba siya. Umamin si Kipei at nangako ang mga kasamahan na isusumbong nila ang sitwasyon sa kumpanya. Lugmok na umuwi si Kipei. Nagbigay lamang ng pasang-awa at malamig na tanong si Karien bago umakyat, walang pakialam sa kanyang maagang pag-uwi. Lumabas si Kipei sa balkonahe upang namnamin ang bigat ng damdamin, hindi maunawaan kung paano nabunyag ang kanyang lihim. Mas lalo siyang nag-alala sa magiging kaparusahan ng kumpanya kapag natuklasan ang sitwasyon. Ito ang pinakahihintay ni Sumire. Dati nang na-demote si Kipei dahil sa pagtataksil at ngayong naulit, tiyak na mas mabigat na ang parusa. Tunay nga, agad na nagpatupad ng disciplinary action ang kumpanya matapos matanggap ang ulat. Walang pasubali, iniharap ng boss kay Kipei ang 2 opsyon, mailipat sa malayong isla o magbitiw. Sa katunayan, dati pa'y gusto na siyang tanggalin ng mga nakatataas, ngunit dahil sa magandang performance niya, pinagbigyan pa siya ng demotion. Ngayong muling nagkasala, wala nang dahilan upang siya ipalampasin. Pinauwi siya ng boss upang pag-isipan. Umuwi si Kipei at sinabi kay Karien ang tungkol sa paglilipat. Biglang napuno ng emosyon ang mukha ni Karien. Pinakasalan niya si Kipei dahil sa marangal nitong trabaho at matatag na kita. Ngayon, nang alukin ng paglilipat sa probinsya, agad niya itong tinanggihan. Naalala ni Kipei ang sabi ni Miray tungkol sa patuloy na pagpapalapit ni Karien dito, at biglang naliwanagan sa tunay na dahilan kung bakit nais ni Karien na manatili sa Tokyo. Naalala niya ang pagtataksil ni Karien, at hindi na napigilan ang kanyang damdamin. Sa kabilang banda, minamasdan ni Sumire ang eksena gamit ang teleskopyo at masayang ngumiti. Isa lamang ito sa bahagi ng kanyang plano. Hindi pa tapos ang kanyang paghihiganti kay Kipei. Kinagabihan, nagkunwaring nagkataong nakita ni Sumire si Kipei malapit sa bahay. Pagod na sa trabaho at kay Karien, wala na siyang pakialam kung sino ang makakita sa kanya. Pagkakita kay Sumire, agad niya itong niyakap at ikinuwento ang tungkol sa transfer. Nagkunwari si Sumire na nagdamay, ngunit sa loob-loob niya, labis siyang natuwa dahil ayon sa plano ang lahat. Nagpahayag si Kipei ng pag-aalinlangan kung magre-resign ba siya o tatanggapin ang paglilipat. Kung tatanggapin niya, habang buhay na siyang ikukulong sa isla at hindi na makababalik sa Tokyo. Higit sa lahat, hindi na niya makikita si Sumire, kaya't nagpasya siyang magbitiw na lamang. Kung magre-resign siya, tiyak na hihiwalayan siya ni Karien at gagamitin niya yon upang tuluyan ng makawala dito. Pagkatapos magbitiw, maaari siyang manatili sa Tokyo at humanap ng ibang trabaho. Bagamat mas mababa ang kita, makakasama pa rin niya si Sumire. Ngunit hindi iyon ang plano ni Sumire. Maingat siyang nagbigay payo kay Kipei na huwag magpadalos-dalos. Mas mabuti raw ang transfer sa isla kung saan mananatili siyang may maayos na trabaho. Kung nag-aalala si Kipei na hindi na niya makikita si Sumire, handa raw siyang sumama sa kanya sa isla.
Doon, maaari silang mamuhay ng tahimik, malayo sa gulo ng lungsod. Parang tinamaan ng kidlat si Kipei sa narinig. Hindi niya inaasahan ang ganoong pangyayari. Hindi lamang siya nakaiwas sa pagkawala ng trabaho, napanatili rin niya ang dalawang babae sa kanyang tabi. Hindi niya napigilang matuwa ng palihim. Kinabukasan, tinanggap niya ang transfer, ngunit humiling na huwag ibahagi ng kumpanya kay Karien ang tunay na dahilan. Mahigpit na sinabi ng boss na hindi nila ilalantad ang detalye. Gayunpaman, pinaalalahanan siyang dapat ayusin niya ang kanyang personal at pampamilyang suliranin, kung hindi na siya palalampasin ng kumpanya. Ipinaalam ni Kipei kay Karien ang kanyang desisyon, at hindi nito napigilan ang kasiyahan. Kapag wala si Kipei sa Tokyo, mapapasa kanya ang malaking bahay, mas maraming oras para sa sarili, at buwanang allowance mula sa asawa. Ngunit upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang mabuting asawa, nagkunwari si Karien na pinipigilan si Kipei. Kinaumagahan, habang paalis na si Kipei patungong probinsya, nakatayo si Karien sa bungad ng silid, nagbigay ng mapagkunwaring pamamaalam. Samantala, sinamahan ni Sumire si Kipei hanggang sa istasyon, ipinakita ang kanyang pag-aalaga at lambing na tila perpektong balanse. Lalong naging panatag ang loob ni Kipei, at bago sumakay ng tren, nagkumpisal siya ng kanyang damdamin at mariing hinalikan si Sumire. Nakisabay si Sumire, ngunit sa kaloob-looban, labis na siyang nandidiri. Nangako si Sumire na lilipat din siya roon sa lalong madaling panahon. Masayang umalis si Kipei patungong isla. Pinanood siya ni Sumire mula sa likuran at mariing pinunasan ang kanyang mga labi. Pagkarating ni Kipei sa tirahang inihanda ng kumpanya, tumambad sa kanya ang mga guhit sa dingding na puno ng panlalait laban sa kanya, habang ang mga taga-isla ay nagmamasid mula sa malayo. Lumabas na bago pa man dumating si Kipei, palihim nang ibinunyag ni Sumire sa online community ng isla ang kanyang pagtataksil. Detalyado ang revelasyon, may kasamang kumpletong mga larawan, at agad na kumalat sa buong isla. Naging kilala siya bilang isang paulit-ulit na manloloko, at kahit hindi pa siya nakikita ng publiko, nagkalat na ang kanyang masamang reputasyon. Matapos linisin ang mga guhit sa dingding, pagod na si Kipei, at kinuha ang kanyang cellphone upang humanap ng aliw kay Sumire. Ngunit hindi niya ito makontak, lahat ng social media accounts nito ay nawala na rin. Tinawagan niya ang flower shop kung saan nagtrabaho si Sumire, ngunit sinabi ng staff na nagbitiw na ito. Tahimik na naglaho si Sumire mula sa buhay ni Kipei. Upang tuluyan ng putulin ang ugnayan kay Kipei, nakipagkita si Sumire kay Karien at nagsinungaling na siya ay sinusundan ng isang stalker. Pinaghinalaan ni Sumire na ang stalker ay kasamahan ni Kipei. Ayon pa kay Sumire, minsan ay nagkita sila ng katrabaho at sabay kumain, at napansin niyang kakaiba ang tingin nito sa kanya. Para sa kanyang kaligtasan, nagresign siya at lumipat ng tirahan. Nakiusap si Sumire kay Karien na huwag sabihin kay Kipei ang tungkol sa kanyang pagbibitiw at paglisan. Lubos na naawa si Karien sa sitwasyon ni Sumire at agad pumayag. Ito ang pangakong hinihintay ni Sumire. Dahil dito, hindi na muling makakakontak si Kipei sa kanya. Samantala, sa isla, wala talagang magawa si Kipei kundi tiisin ang malamig na tingin ng mga taga roon. Nawalan siya ng pag-asa, nakahiga lang sa dorm araw-araw, hindi nagtatrabaho, at nakatitig lamang sa mga litrato nila ni Sumire. Hindi niya maunawaan kung bakit sunod-sunod ang kamalasang nangyari sa kanya. Samantala, tuluyang natapos na ang paghihiganti ni Sumire laban sa kanyang dating asawa, at ang susunod niyang target ay walang iba kundi si Karien. Alam na ni Karien mula pagkabata na ang kanyang mukha ang pinakamahalagang yaman niya. Dahil sa kanyang kagandahan, nasanay siyang hangaan at naniwala siyang ang mga walang ganda ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Kaya nang makita niya si Sumire, na ordinaryo ang itsura, ngunit palaging perpekto ang marka sa mga pagsusulit, nag-umapaw sa kanya ang inggit at galit. Upang muling buuin ang kanyang kumpiyansa, walang habas niyang inhiwalay at inapi si Sumire. Pagkatapos ng high school, nabigo si Karien na makapasok sa universidad at nagtrabaho bilang receptionist. Kahit nasa trabaho na, nanatili ang kanyang mapagmataas na ugali at kinamuhian ang mga panliligaw ng mga karaniwang lalaki. Naniniwala siya na tanging ang mga elite lamang ang karapat-dapat sa kanyang kagandahan. Naghanap si Karien ng isang elite na bagay sa kanya at nakita niya si Kipei. Isa itong kilalang tao sa isang malaking kumpanya, may marangal na trabaho at magandang kita. Bagamat karaniwan ng itsura, isa itong ideal na kandidato. Si Karien ang unang lumapit at mabilis ang naging daloy ng usapan. Ngunit natuklasan niyang may asawa na pala si Kipei. Hindi siya nag-alinlangan. Maaari niyang gamitin ang koneksyon ni Kipei upang makilala ang iba pang dekalidad at walang asawang lalaki. Kaya't walang kahiyang inimbita niya ito sa isang social gathering, umaasang lalo pa nilang mapapalapit ang isa't isa. Ngunit mabilis na tumanggi si Kipei, idinahilan ang kanyang pag-aasawa, at tahasang sinabi na nangako siya sa kanyang asawa na hindi siya makikipag-ugnayan sa ibang babae ng palihim. Lalong naging mausisa si Karien at iginiit na makita ang asawang tinutukoy nito. Nang makita ang larawan, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang asawa ni Kipei ay walang iba kundi si Sumire, ang babaeng kanyang minamaliit noon. Hindi lang pala kasal si Sumire, kundi nakapangasawa pa ng isang piling-piling lalaki. Mas mahirap pang tanggapin, si Sumire ay isang top graduate ng University of Tokyo. Sa sandaling iyon, tuluyan siyang nayanig. Nangako si Karien na gagawin ang lahat upang maagaw si Kipei. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang wasakin ang kaligayahan ni Sumire. Nagtagumpay siya, ngunit pagkaraan ng kasal, natuklasan niyang hindi pala ganoon ka-ideal si Kipei. Si Kipei ay mapurol at hindi marunong mag-adjust, kaya't nawalan siya ng interest dito. Pero hindi iyon mahalaga, basta't dumadating ang sweldo, tuloy lang ang buhay. Kapag kailangan niya ng pag-ibig, palagi namang may iba siyang maaaring lapitan.
Ngayong naitalaga si Kipei sa malayong isla, lubos na siyang napalaya. Ginugol niya ang kanyang araw sa pagpapakasarap, paminsan-minsan ay nag-afternoon tea kasama si Sumire. Tunay na maginhawa ang kanyang buhay. Itinuturing niyang matalik na kaibigan si Sumire, kung kanino siya nakapagsasabi ng sikreto, hindi niya alam na palihim na pinaplano nito ang kanyang pagbagsak. Dinala siya ni Sumire ng sadya sa bar ni Mirai, at matapos ang ilang inumin, masayang-masaya si Karien, nagsabing napakasarap magkaroon ng gwapong lalaki na kasama sa pag-inom. Nagbigay ng pahiwatig si Sumire kay Mirai, na nagkunwaring bumibili ng alak para sa kanila bago magmungkahi ng isang maliit na pabor. Hiningi ni Mirai na tulungan siya nina Sumire at Karien na alamin ang tungkol sa bagong bar sa tapat. Wala itong interes para kay Karien, ngunit agad siyang hinikayat ni Sumire, sabay sabing wala naman si Kipei sa bahay at panahon na para magsaya. Naengganyo agad si Karien at nagbihis kinagabihan upang sumama sa kanya sa bar. Pagkakita kay Sumire, agad siyang nagreklamo sa payak nitong pananamit. Pagkapasok pa lamang nila sa bar, nilapitan na sila ng ilang kabataang lalaki. Pinuri nila ang kagandahan at itsura ni Karien, at labis siyang nalugod sa atensyon, lubos na napasaya ang kanyang kayabangan. Mula noon, madalas na siyang pumupunta sa mga nightclub, bumibili ng bagong damit sa tuwing lalabas. Samantalang si Sumire ay nanatiling simple, na lalo pang nagpatingkad sa kagandahan ni Karien. Tuwing pinupuri siya, labis itong nalulugod, hindi niya alam na ang lahat ng kabataang lalaki roon ay binayaran nina Sumire at Mirai. Ang pagiging payak ni Sumire ay sinadya, para tuksuhin si Karien na magpakalunod sa kayabangan at ubusin ang pera ni Kipei. Wala pang 2 linggo, naubos na niya hindi lamang ang lahat ng kanyang panggastos, kundi pati ang pambayad sa renta. Nang dumating ang bank statement, labis siyang nagulat. Upang makabayad sa bangko, wala siyang nagawa kundi tawagan si Kipei upang humingi ng panggastos. Ngunit nagreklamo si Kipei na mas mahirap pa ang kanyang sitwasyon, kaya't maingat na ibinaba ni Karien ang tawag. Wala nang panggastos, ni hindi sumagi sa isip niya na magtrabaho. Mas pipiliin pa niyang magtiis kaysa magbanat ng buto, ngunit nang makita niyang suot ni Sumire ang mga alahas na mamahalin, hindi niya napigilang mainggit. Nakita ni Sumire ang kanyang kakulangan sa pera at agad na inilabas ang isang business card mula sa kumpanyang nag-aalok ng mga serbisyong trabaho. Hindi man tiyak ang detalye ng trabaho, alam niyang 30,000 yen ang sahod kada araw at ang tanging hinahanap ay mga magagandang babae. Nahikayat si Karien, ngunit natakot na baka isa itong patibong. Nagbigay ng pahiwatig si Sumire na tiyak na matatanggap siya dahil sa kanyang kagandahan. Natamaan ang kayabangan ni Karien, kaya't agad siyang pumayag na magpa-interview. Matapos ang pagpupulong, ipinaliwanag ng kumpanya ang trabaho na isa palang girlfriend rental. Bagamat medyo hindi maganda ang pakinggan, agad siyang nahumaling sa mataas na sahod na umaabot sa 1,000,000 yen kada buwan. Ipinakilala agad siya ng presidente sa isang prominenteng kliyente, hindi lamang gwapo, kundi isa ring top executive sa isang malaking kumpanya. Sa unang pagkikita nila, dinala siya nito sa pinakamahal na restaurant sa Ginza at binigyan pa siya ng malaking tip pagkatapos. Labis na natuwa si Karien sa halagang natanggap at agad na tinawagan ang presidente upang ipahayag ang kagustuhang magpatuloy sa pagtanggap ng mga order. Inisip ni Karien na nakatagpo siya ng perpektong trabaho. Ngunit hindi niya alam na ang tinatawag na presidente at ang kliyente ay parehong inorganisa nina Sumire at Mirai na ang layunin ay tuluyan siyang ilugmok sa kapariwaraan. Hindi inasahan ni Sumire na ganoon kabilis mahulog si Karien. Habang ipinagmamalaki ni Sumire ang maayos na pag-usad ng plano, isang hindi kilalang sulat ang lumitaw sa labas ng kanyang apartment. Ang nilalaman ng sulat ay nagpakaba sa kanya. Hindi lamang alam ng nagpadala ang tunay niyang pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang lahat ng detalye ng kanyang plano ng paghihiganti. Una niyang pinaghinalaan si Mirai, ngunit agad niya itong itinaboy sa isip. Ang tulong ni Mirai ang nagpadali sa kanyang paghihiganti, at naniniwala siyang ito ang kanyang pinakatiwalaang kaibigan. Kaya't ipinakita niya ang sulat kay Mirai at isinalaysay ang lahat. Nagulat si Mirai sa nilalaman nito. Alam niya si Kipei sa pangalang ginamit ni Sumire noong ito ay asawa pa niya. Pagkatapos ay inilabas ni Sumire ang isang larawan niya bago ang plastic surgery at isinalaysay ang lahat ng kanyang pinagdaanan kina Karien at Kipei. Nagbukas din si Mirai ng kanyang nakaraan. Bata pa siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil nangaliwa ang kanyang ama. Tumira siya sa kanyang ina pagkatapos ng diborsyo, ngunit lumala ang kalagayan ng pag-isip nito at hindi na niya kinaya. Tumakbo siya sa kanyang ama para humingi ng tulong, ngunit nakatira na ito sa kanyang kabit at wala nang pakialam sa kanya. Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang ina, iniwan na siya nito ng tuluyan. Wala siyang mapuntahan kaya't napilitan siyang magtrabaho bilang gigolo. Hindi niya kayang patawarin ang mga taong walang pakundangang nyuyurakan ang kaligayahan ng iba, kaya't buong puso niyang sinuportahan si Sumire. Ang kanilang magkahalintulad na karanasan ang lalo pang nagpatibay ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Upang matagpuan ang misteryosong nagpadala ng sulat, iminungkahi ni Mirai na magbantay siya sa paligid ni Sumire at obserbahan kung may kahina-hinalang tao. Kinabukasan, sinundan niya si Sumire sa pagkikita nila kay Karien, ngunit matapos ang maghapon, wala siyang nakitang kahina-hinala. Pagbalik nila sa bar, nakatanggap sila ng panibagong sulat. Alam ng misteryosong tao ang plano nina Sumire at Mirai. Alam niyang hinahanap nila siya. Sinabi rin niyang hindi niya mapapatawad sina Sumire at Mirai sa pagbintang kay Kipei at nagbabala na huwag na silang manakit muli ng iba. Lalong nalito ang dalawa. Sinuri ni Mirai at sinabi niyang hindi maaaring si Kipei o si Karien ang nagpadala. Ngunit kakaunti lamang ang kakilala ni Sumire, kaya sino kaya ito? Wala siyang ideya kung ano ang ginagawa ng misteryosong tao.
Sa mga sandaling iyon, tumawag si Karien at sinabing hindi na siya makakapagpatuloy sa girlfriend rental dahil babalik na si Kipei sa Tokyo sa susunod na linggo. Nabigla si Sumire sa balitang iyon. Kapag bumalik si Kipei, tiyak na mabubunyag ang lahat ng kanyang lihim. Bagamat 3 araw lamang ang pananatili ni Kipei, sapat na ito upang tuluyang masira ang plano ng paghihiganti ni Sumire. Sa pagbabalik niya, tiyak na matutuklasan nito ang walang habas na paggastos ni Karien at agawin ang kanyang bank card. Plano ni Sumire na malubog sa malaking utang si Karien at tuluyang iwan ni Kipei. Kung pipigilan ni Kipei ang paggastos ni Karien, mahihirapan nang ipatupad ni Sumire ang kanyang plano. Sa pagkakataong ito, tiyak na hahanapin ni Kipei si Sumire sa loob ng 3 araw na yon, at tiyak niyang tatanungin si Karien tungkol dito. Sa kakulangan ng talino ni Karien, malamang na makapagbigay ito ng mga pahiwatig kay Kipei. Kapag natuklasan ni Kipei ang kinaroroonan ni Sumire, tiyak na mabubunyag ang buong plano ng paghihiganti. At higit sa lahat, may isang misteryosong nilalang na hindi nila kayang kontrolin. Anumang pagkakamali ay sisira sa lahat ng paghihiganti ni Sumire hanggang ngayon. Kaya't kailangan niyang magplano ng bagong estratehiya, isang paraan na hindi hahadlang sa plano ng pagkakautang ni Karien, pipigil kay Kipei na hanapin siya, at sabay na magbibigay daan upang matunton ang misteryosong tao. Dahil sa matinding pagnanais na maghiganti, napatitig si Sumire sa 2 sulat na nagbanta sa kanya at mabilis niyang napansin ang kakaiba. Ang unang sulat ay maingat na ginawa mula sa mga ginupit na dyaryo, malinaw at walang kapintasan ang pagkakabuo. Sa pangalawang sulat naman, binanggit si Kipei gamit lamang ang kanyang pangalan, walang apelyido. Karaniwang mga malalapit na kamag-anak lamang ang tumatawag sa isa't isa sa unang pangalan na nagpapahiwatig na malapit kay Kipei ang misteryosong tao. Higit pa rito, isang pangalan ng babae ang ginamit, kaya't malamang ay isang babae ito na madalas na nasa paligid ni Kipei. Maaari nila itong gawing kalamangan at ipagamit kay Kipei ang sarili niyang lakas upang hanapin ang misteryosong tao. Una, nag-record si Sumire ng isang video habang hawak ang unang sulat. Sa video, ipinaliwanag niyang siya ay tinatakot ng isang hindi kilalang tao na humihiling na lumayo siya kay Kipei at panatilihin ang kanyang pagkakaibigan kay Karien. Naniniwala si Sumire na isang babaeng malapit kay Kipei ang gumagawa nito upang hadlangan silang magkita. Kung nais pa ring makasama siya ni Kipei, wala itong ibang pagpipilian kundi hanapin ang misteryosong tao. Para makita muli ang kanyang minamahal na si Sumire, gagawin ni Kipei ang lahat upang matunton ito. Sa paraang ito, maingat nilang ipinasa ang tungkulin ng paghahanap kay Kipei mismo. Abala si Kipei sa paghahanap at wala ng oras upang hanapin si Sumire. Samantala, may pagpapatuloy ni Sumire ang kanyang plano laban kay Karien. Pagkatapos nilang plansahin ang plano, agad silang kumilos. Gumanap si Mirei bilang tagapamagitan at ipinakita kay Kipei ang video ni Sumire. Naloko si Kipei at naniwala. Nagmungkahi si Mirei na siya ang maging tulay upang hindi mabahala ang misteryosong tao. Walang pagdududa, pumayag si Kipei. Mula pagkabata, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay lalaki, at mula nang magsimula siyang magtrabaho, wala siyang nakilalang ibang babae. Dahil dito, ipinagpalagay niyang nasa kumpanya ang misteryosong tao. Pagbalik sa opisina, agad siyang nagsagawa ng masusing investigasyon. Samantala, ipinagpatuloy ni Sumire ang kanyang plano laban kay Karien. Si Karien mismo ang nakipagkita kay Sumire at nagreklamo na pagbalik ni Kipei, natuklasan nitong may kakaibang balanse na 500,000 yen sa kanyang bank card. Mabuti na lamang at sinabihan na siya ni Sumire na idahilan na tinulungan lamang niya ang isang kaibigan na magbayad ng utang. Ngunit malinaw na hindi naniwala si Kipei at nagbanta na hihiwalayan siya kung magpapatuloy pa siya sa walang habas na paggastos. Nangako si Karien na agad niyang babawiin ang pera. Upang matakpan ang kakulangan na 500,000 yen, napilitan si Karien na ipagpatuloy ang part-time na trabaho bilang girlfriend rental. Kumpiyansa siyang sa ganda niya, mabilis niyang mahahanap ang halaga sa loob ng 2 araw. Pagkatapos ng lahat, ang huli niyang naging kliyente ay nagbigay sa kanya ng tip na 100,000 yen. Ngumiti ng bahagya si Sumire. Sabik na muling humingi si Karien ng kliyente sa presidente. Ngunit ang kliyente ay nagbigay lamang ng tip na 15,000 yen at nagreklamo na bukod sa magandang mukha, wala siyang naibibigay na emosyonal na halaga. Nag-alok ang kliyente ng mas malaking tip kung hahalikan siya ni Karien. Umalis siyang galit na galit. Nakatayo si Sumire malapit at lihim na kinuhanan ng video ang buong pangyayari. Pagka-uwi, dismayado si Karien at agad muling humiling sa presidente na ipakilala siya sa isang dekalidad na kliyente kagaya ng dati. Ipinakilala siya sa isang lalaking sinabing galante. Nagdala ito ng maleta at inalok siyang pumunta sa isang 5-star hotel sa unang pagkikita. Inakala ni Karien na may laro silang gagawin, ngunit ngumiti ang lalaki at ipinaliwanag na magtitiya lang sila. Para makuha ang bayad, pumayag si Karien na sumama. Pagkatapos ng tsaa, nagbigay ang lalaki ng tip na 50,000 yen, sapat na raw kapalit ng kanyang ganda. Kung nais pa niyang kumita, kailangan niyang gawin ang dagdag na serbisyong hinihiling nito. Pagkatapos, inalok siya ng dagdag pang 50,000 yen bilang pang-akit. Kung papayag siya, mas madadagdagan pa ang tip ayon sa kanyang serbisyo. Dahil sa tukso ng pera, napapayag din si Karien. Pinagsuot muna siya ng maid outfit at pagkatapos ay sinabi ng lalaki na nais niyang makipagtalik. Agad na tumanggi si Karien, ngunit tinaasan nito ang alok ng 500,000 yen. Nanginig ang paninindigan ni Karien sa pagbanggit ng halagang iyon, halos nakalimutan na niya ang kanyang prinsipyo. Pinagmamasdan ni Sumire mula sa labas ng hotel ang pagkaantala nila at nakumpirma niyang ayon sa kanyang plano ang nangyayari, kaya umalis siyang kontento. Ngunit sa ikinagulat ni Sumire, nagpakita ng tatag si Karien sa huling sandali.
Itinulak niya ang lalaki at tumakas mula sa hotel na may dalang 100,000 yen na tip. Pagka-uwi, labis siyang pinahirapan ng pagsisisi. Si Karien, na palaging mataas ang tingin sa sarili, ay muntik nang ibenta ang kanyang dangal para lamang sa 500,000 yen. At ang kakulangang iyon na 500,000 yen ay hindi basta-basta niya matatakpan. Matapos ang masusing pag-iisip, napagpasyahan niyang samantalahin ang kabaitan at pagiging marupok ni Kipei at huwag na siyang hiwalayan. Pagbalik ni Kipei, buong luha niyang idinaing kung gaano siya nalungkot nang iwan siya nito sa Tokyo, kaya't napuno ang kanyang kawalan sa pamimili at hindi niya namalayang umabot ng 500,000 yen ang kanyang nagastos. Ang kanyang mga luha ang pinakamatinding sandata niya. Muli niyang ginamit ang habag ni Kipei sa kanyang kapakinabangan. Hindi lamang pinatawad ni Kipei si Karien sa magastos nitong paggasta, kundi inako pa niya ang sisi sa sarili dahil sa pagpapalungkot nito at sa huli ay humingi pa siya ng tawad kay Karien. Samantala, natukoy ni Kipei ang 3 babaeng kasamahan sa trabaho na posibleng maging misteryosong tao. Si kasamahan ang senior ni Kipei, ay mas matanda at may 3 anak. Karaniwan siyang tapat at prangka at laging tugma ang kanyang mga salita sa kanyang mga gawa. Si kasamahan B, na nasa ilalim ng pamumuno ni Kipei, ay tahimik at mahiyain sa mga lalaki. Ang kanilang ugnayan ay limitado lamang sa trabaho. At panghuli, si kasamahan C, isa ring subordinate ni Kipei. Mahilig siyang bumili ng mga designer brand at humabol sa uso ng moda, at may balitang mayroon pa siyang utang sa bangko. Bago pa man siya tanungin ni Kipei, kusa na siyang nag-usisa tungkol sa kalagayan nito. Ibinahagi ni Kipei kay Mirai ang tungkol sa 3 ito at naniniwala siyang si kasamahan C ang pinakaposibleng misteryosong tao. Ipinasa naman ito ni Mirai kay Sumire at pareho silang naniwala na si kasamahan C ang sumulat ng mga bantang liham dahil sa pagkakautang. Upang subukan ang kanilang hinala, hiniling ni Sumire kay Kipei na subukin si kasamahan C. Nagkunwari si Kipei na humihingi ng payo kay kasamahan C kung paano makakawala sa kanyang mapilit na manginibig. Nais na niyang bumalik sa kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam kung paano makikipaghiwalay. Walang pag-aalinlangan, iminungkahi ni kasamahan C na humanap ng ikatlong tao na makakausap ng kanyang manginibig upang mailayo siya sa gulo. Eksaktong tumugma ang mungkahin ito sa lohika ng bantang liham na pumipilit kay Sumire na lumayo. Lalo nitong pinatibay ang kanilang hinala kay kasamahan C. Ngunit habang pinag-iisipan nila ang susunod na hakbang, muling nagpadala ng bantang liham ang misteryosong tao. Nakasaad dito na galit siya dahil hindi pa rin nagkakahiwalay sina Sumire at Kipei at tatawag siya kay Sumire ng personal sa ganap na alas 7 ng gabi kinabukasan. Kung tatanggi pa rin si Sumire, ibubunyag niya ang totoong pagkakakilanlan at mga plano nito. Naniniwala si Sumire na ang tawag na iyon ang magiging susi upang makumpirma ang tunay na pagkatao ng misteryosong tao. Ang kailangan lamang gawin ay sabay na tawagan ni Kipei si kasamahan C habang tumatawag ang misteryosong tao. Kung hindi sasagot si kasamahan C, mapapatunayan na siya ngayon. Kinabukasan, dumating ang tawag ayon sa takdang oras. Gumamit ng pangbalot ng boses ang misteryosong tao. Habang nag-uusap sila, iniutos ni Mirai kay Kipei na tawagan si kasamahan C. Matapos ang beripikasyon, normal na sinagot ni kasamahan C ang tawag at malinaw na sinabi na hindi siya ang sinasabing misteryosong tao. Sa sumunod na investigasyon ni Kipei, lumabas na si kasamahan A ay nasa isang pulong ng kumpanya ng oras na yon, kaya siya rin ay natanggal sa listahan. Naiwan na lamang ang isang tao, si kasamahan B, si Haru, bilang misteryosong nagpadala ng bantang liham. Lubhang ikinagulat ni Sumire na ang ginawa ni Haru ay hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa matinding pagnanais nitong protektahan si Kipei. Lumabas na lihim na umiibig si Haru kay Kipei, ngunit dahil sa kanyang mahiyain at tahimik na personalidad, hindi niya ito masabi. Nananatili lamang siyang tahimik na nagbabantay mula sa malayo. Nang magkunwari si Kipei na nasa business trip at nabulabog ng iskandalo kasama ang isang kabit, nagpasya si Haru, dala ng pagnanais na ipagtanggol si Kipei, na hanapin ang kabit at hikayatin itong tumigil. Ngunit habang iniisip niya kung paano hahanapin ang babae, bigla niyang naisip na maaaring may alam ang dating asawa ni Kipei. Kaya nagtungo siya sa dating apartment ni Kipei upang hanapin si Sumire, ngunit nalaman niyang lumipat na ito. Gayunman, ibinunyag ng tagapamahala ng gusali na nang lumipat si Sumire, nakabalot ng benda ang kanyang mukha. Dahil dito, pinaghinalaan ni Haru na sumailalim ito sa plastic surgery. Sinundan niya ang palatandaang ito at natukoy ang ilang nangungunang klinika ng plastic surgery sa Tokyo. Matapos ang ilang pagsisiyasat, natagpuan niya ang medical records ni Sumire. Sa pamamagitan ng panunuhol sa ilang part-time staff, nakuha ni Haru ang detalyadong impormasyon ukol sa operasyon ni Sumire. Batay dito, natunton niya ang bagong tirahan ni Sumire. Laking gulat ni Haru nang madiskubring malapit lamang ang bagong bahay ni Sumire sa tirahan ni Kipei, at hindi lamang siya nagpa-plastic surgery, kundi nagpalit din ng pagkakakilanlan upang mas mapalapit kay Kipei. Sa paningin ni Haru, malinaw na ito ay hindi pagtanggap ng ex-wife sa diborsyo at patuloy na obsesyon kay Kipei. Nang maisip niya ang mga motibo ni Sumire, nakaramdam si Haru ng kilabot. Nang madiskubre pa niyang may kasabwat si Sumire, nagpasya siyang makialam. Upang ipagtanggol ang kanyang minamahal na si Kipei, nagpadala si Haru ng bantang liham kay Sumire na nagbabala rito na tumigil na. Tahimik na pinakinggan ni Sumire ang kanyang paliwanag at mumiti ng mapait. Inamin ni Sumire na ang kanyang layunin ay hindi ang muling mabuo ang kasal, kundi ang maghiganti sa kanyang dating asawa at kay Karien. Ikinuwento niya ang buong karanasan ng kanyang pagdurusa, pang-aapi, pag-agaw ng kanyang asawa, at kalaunan ay ang kanyang pag-abandona.
Ngunit matapos marinig ito, kahit na naawa at nakaunawa si Haru sa hangaring maghiganti ni Sumire, hindi niya kayang hayaan na pahirapan nito si Kipei. Dahil dito, nagpasya si Haru na sabihin kay Kipei ang lahat ng plano ni Sumire. Nang marinig ito, agad na lumuhod si Sumire sa harap ni Haru at nagsabi na handa siyang ibigay ang lahat para sa kanyang paghihiganti. Hindi niya maaaring bitawan sa kalagitnaan at lalong hindi niya kayang patawarin si Karien. Nakiusap si Sumire kay Haru na huwag munang sabihin kay Kipei. Kapag natapos na niya ang paghihiganti kay Karien, maaari pang ang hayaang si Haru ang magdala sa kanya kay Kipei upang magbayad sala. Sa harap ng mapagpakumbaba at desperadong si Sumire, lumambot si Haru at pumayag. Gayunpaman, nilinaw ni Haru na hindi niya susuportahan ang layunin ni Sumire. Sa narinig na yon, bahagyang umiti si Sumire nang halos hindi nakikita. Alam niyang si Haru ay walang masamang intensyon, kundi pinapatakbo lamang ng kanyang pagmamahal at pakiramdam ng katarungang nagmumula sa pagiging inosente. Matalas na naunawaan ni Sumire na kung maipapakita niya kay Haru ang tunay na pagkatao ni Karien at Kipei, siguradong magbabago ang paninindigan nito at maaari pa nga silang maging magkaibigan. Kaya, inihanda ni Sumire ang isang pagtatagpo kay Karien at palihim na pinaobserbahan si Haru. Hindi niya sinabing asawa ni Kipei si Karien. Sa kanilang pagkikita, sinabi ni Karien kay Sumire na ang 500,000 yen utang na natuklasan ni Kipei noong nakaraan ay kanya at hindi lamang siya pinatawad ni Kipei, kundi humingi pa ito ng tawad sa kanya. Hindi lamang hindi bumagsak ang relasyon nila, kundi lalo pa itong gumanda kaysa dati. Napatigil si Sumire nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na patatawarin ni Kipei si Karien. Walang hiya namang inihalin tulad ni Karien si Kipei sa isang lalaking tagabigay lang ng pera at sinabing sapat na ang kaunting luha para manatili itong hawak sa ilalim ng kanyang kontrol. Bago umalis, tinuruan pa niya si Sumire na maghanap na ng angkop na lalaki at huwag sayangin ang kanyang kagandahan. Narinig ni Haru ang bawat salitang binitawan ni Karien at hindi makapaniwala na ang asawa ni Kipei na lagi nitong pinupuri ay ganoon pala ang ugali. Ang mga taong walang laman kundi kayabangan at kababawan ay lubos na hindi karapat-dapat para kay Kipei. Nakita ni Sumire ang galit na ekspresyon ni Haru at palihim na natuwa. Matagumpay niyang naitanim sa puso ni Haru ang puot laban kay Karien. Ilang araw ang lumipas, inulit ni Sumire ang kanyang lumang pakana upang ipakita kay Haru ang isa pang anyo ni Kipei. Nagpanggap si Sumire na pumunta upang hanapin si Kipei at si Haru na may palihim na nagmasid mula sa tabi. Pagkakita kay Sumire, masiglang inimbitahan siya ni Kipei papasok sa bahay, iniisip na dumating ito para muling buhayin ang kanilang relasyon. Nang itanong ni Sumire tungkol sa kanyang pakikipag-ayos kay Karien, ipinaliwanag ni Kipei na malaki ang pinagbago ni Karien at binibigyan niya ito ng pagkakataon dahil sa kabutihan. Ngunit buong kumpiyansaring idineklara na ang tunay niyang mahal ay si Sumire pa rin. Ang layunin ni Sumire ay ganap na ilantad ang pagkukunwari ni Kipei. Ginamit din niya ang luha para magpanggap na sugatang-sugatan ang puso at nagpaalam na may luhang pumapatak. Naloko nga si Kipei. Binalot ng pagkakasala at pagkamakasarili, agad siyang sumunggab kay Sumire. Ngunit hindi niya alam, nakikita ni Haru ang lahat ng ito. Labis na nadismaya si Haru kay Kipei. Sa halip na magpaliwanag o humingi ng tawad, sinabi pa ni Kipei kay Sumire na manahimik at pinayuhan si Haru na para bang ang lahat ng nangyari ay gawa-gawa lamang ng tsismis tungkol sa pagtataksil. Nakita ni Haru na ang iniintindi lang ni Kipei ay ang kanyang reputasyon at sariling sitwasyon at nais pang ipasan kay Sumire ang lahat ng kahihinatnan. Tuluyang naglaho ang natitira niyang pag-asa. Ang taong minahal niya ay isa palang duwag, walang kakayahan, at moral na bulok na lalaki. Sa pagkawasak ng kanyang mga ilusyon, nakaramdam man siya ng sakit. Nagpasalamat pa rin si Haru kay Sumire dahil ipinakita nito ang tunay na pagkatao ni Kipei at naunawaan niya ang pagnanasa ni Sumire na maghiganti kay Karien. Hindi na niya hahadlangan ang plano ni Sumire ng paghihiganti. Palihim na napabuntong hininga si Sumire. Matagumpay niyang napabago ang paninindigan ni Haru. Ngunit hindi pa natapos ang paghihiganti ni Sumire. Palihim na nirecord niya ang pagtatangka ni Kipei na saktan siya at ikinalat ito online nang hindi nagpapakilala. Paglabas ng video, umani ito ng matinding reaksyon sa loob ng kumpanya at kinondena si Kipei ng kanyang mga katrabaho. Nakarating ang video sa kanyang pinagtatrabahuhan at binahiran ng graffiti at mga poster ng screenshot ng video ang kanyang dormitoryo. Nagmamadaling nilinis ni Kipei ang lahat, ngunit muli siyang pinagtawanan ng i-post online ng mga tao ang kanyang kahiyahiyang anyo. Bumaha ng masasamang komento ang kanyang social media accounts at walang tigil ang mga tawag at mensaheng naglalaman ng insulto at pagbabanta. Lubos na winasak ang reputasyon ni Kipei. Bumigay siya sa sobrang depresyon at nanatili na lamang sa loob ng bahay. Dahil sa matagal na pagliban, nasuspindi siya at binawasan ang kanyang sweldo ng kumpanya. Nalaman ni Karien na hindi dumarating ang kanyang allowance sa tamang oras at napagtanto niyang na-demote si Kipei. Hindi siya nag-alala sa dahilan ng suspensyon ni Kipei. Ang ikinagalit lamang niya ay ang pagkalahati ng sweldo nito kaya't hindi na siya makagastos ng malaya. Hayagang inamin ni Karien na inagaw lang niya si Kipei mula sa iba at ang minahal niya ay ang katayuan at kayamanan nito. Kung matanggal sa trabaho si Kipei, malaki ang magiging kawalan niya. Nang marinig ito, biglang nagbago ang mukha ni Sumire. Bagamat winasak ni Karien ang kanyang kaligayahan, wala pa rin itong bahid ng pagsisisi. Kaagad na bumuo si Sumire ng mas malupit na plano ng paghihiganti sa kanyang isipan. Sinadya niyang ipagyabang kay Karien ang kanyang bagong mayamang kasintahan upang pukawin ang selos nito. Mabilis niyang nabasa ang kayabangan ni Karien at hinimok itong iwanan na si Kipei. Ngunit sagot ni Karien, kung iwanan niya si Kipei, mawawalan agad siya ng perang pambayad.
Kaya't nakaisip si Sumire ng plano, hinikayat niyang mag-leave si Kipei at umuwi muna sa kanilang probinsya upang makapagpahinga. Iminungkahi niyang manatili muna si Karien sa Tokyo para mapanatili ang kasal, nang sa gayon ay tuloy-tuloy ang allowance, iwasan ang panghihimasok ni Kipei, at magkaroon ng pagkakataong makahanap ng mas mayamang kapareha. Inakit din niya si Karien na dumalo sa isang marangyang pribadong salusalo, na puro piling lalaki ang panauhin at kumikita ng higit 30 milyong yen kada taon. Doon daw niya nakilala ang kanyang kasintahan. Dahil sa matinding tukso at pagnanais na makipagsabayan, pumayag si Karien. Dinala siya ni Sumire sa kasayahan, at nang makita ni Karien ang mga elitistang lalaki sa loob, para bang ang pera mismo ang kumakaway sa kanya. Nakapili na si Sumire ng target para rito, isang kaakit-akit na lalaking nagdangalang Itsuki. Sa maingat na pagsasaayos ni Sumire, matagumpay na nagkakilala sina Karien at Itsuki. Mukhang maayos ang takbo ng bagong plano ni Sumire, ngunit hindi niya inasahan na si Itsuki, na ginagamit lamang niya bilang kasangkapan sa paghihiganti, ang siyang magiging pinakamalaking balakid sa kanyang landas. Sa salusalo, agad na nabighani si Karien sa marangal na asal at mahinahong pananalita ni Itsuki. Agad siyang bumitaw sa kanyang karaniwang pakunwaring kahinhinan at nagpakandong sa bisig nito. Mula sa gilid, mapanuyang umiti si Sumire sa pagkukunwari ni Karien. Sa kanyang isipan, muli na naman itong naloko. Pagkatapos ng salusalo, hindi na nakapagpigil si Karien na ipagmalaki si Itsuki kay Sumire. Dahil sa matinding kompetisyon, sabik siyang makita kung gaano kayaman ang kasintahan ni Sumire. Tugmang-tugma ito sa plano ni Sumire, kaya iminungkahi niyang magdaos sila ng double date kasama ang kani-kanilang kapareha. Agad namang pumayag si Karien. Wala rin namang oras si Kipei na pigilan siya dahil abala ito sa paggaling mula sa kanyang karamdaman. Pasya ni Karien, gagawin niyang susunod na asawa si Itsuki. Nakagawa na ng plano si Sumire para sa double date na ito. Nakahanap siya ng isang aktor mula sa kanilang drama group na nagngangalang Kei upang gumanap bilang kanyang mayamang kasintahan. Para matiyak na walang magiging sablay, personal na naghanda si Sumire ng makapal na talaan ng mga materyales at pinlano ng detalyado ang bawat kilos at linya para sa okasyon. Hawak ang mga materyales, taos pusong humanga si Kei kay Sumire. Bagamat hindi niya tiyak kung ano ang tunay na balak ni Sumire, nangako siyang gagawin niya ang lahat para makipagtulungan. Upang maging natural ang kanilang relasyon, nag-ensayo si Sumire at Kei ng kanilang date buong maghapon. Magkahawak kamay silang naglakad, nagtatawanan na tila tunay na magkasintahan. Ngunit nasaksihan ito ni Mirai. Noon lamang nakita ni Mirai ang ganoon kaliwanag ng ngiti mula kay Sumire. Inakala niyang tunay na nobyo ito ni Sumire at nakaramdam siya ng biglang pagkadismaya. Sa katunayan, unti-unti nang nahuhulog ang damdamin ni Mirai kay Sumire habang tinutulungan niya ito. At nang makita niyang may ibang lalaki sa tabi ni Sumire, doon niya tuluyang napagtanto na umiibig na siya rito. Pagsapit ng gabi, hindi na napigilan ni Mirai ang kanyang alinlangan at siya na mismo ang nagkusang makipagkita kay Sumire. Sa kanilang pag-uusap, pinigil niya ang tunay na damdamin at idineklara na itinuturing niya si Sumire bilang pinakamatalik na kaibigan. Bilang kaibigan, hindi niya maatim na hayaan si Sumire na harapin ng mag-isa ang mapanganib na paghihiganti. Nais ni Mirai na tulungan si Sumire sa lahat ng kanyang plano ng paghihiganti. Hindi ito dahil sa paghanga lamang, kundi dahil din sa sugat na iniwan ng kanyang mga magulang noong siya ay bata pa. Naging bunga iyon ng matindi niyang pagkamuhi sa pagtataksil at ng pagsisisi na wala siyang nagawa noon. Itinadhana silang pagtagpuin ni Sumire, isang babaeng kahalintulad niya ng nararamdamang sugat. Inalok niya ang sarili bilang kakampi, handang tumulong sa kanyang paghihiganti. Ngunit tumanggi si Sumire, buong loob na tapusin ang kanyang paghihiganti ng mag-isa, ayaw niyang idamay ang mabuting si Mirai. Dumating ang araw ng double date. Dumating si Karien na nakabihis ng todo, malinaw ang pakay, upang higitan si Sumire at maakit si Itsuki. Nang makita niyang may kasamang mayamang nobyo si Sumire, biglang sumiklab ang kumpiyansa ni Karien. Dahil mas gwapo si Itsuki kaysa sa nobyo ni Sumire, nag-umapaw ang kanyang yabang at inisip na mas mataas ang antas niya kaysa kay Sumire. Pagdating ni Itsuki sakay ng marangyang kotse, lalo pang lumakas ang kanyang pakiramdam na siya'y panalo na. At iyon mismo ang nais ni Sumire, na habang abot tainga ang ngiti ni Karien ngayon, lalo itong masisira kapag dumating ang kanyang pagkabigo. Pagdating nila sa restaurant, palihim na kinunan ni Sumire ng larawan sina Karien at Itsuki. Ayon sa kanilang script, magpupunas ng labi si Sumire kay Kei gamit ang panyo matapos itong magmansa habang kumakain. Higit pa sa pagpapakita ng lambingan, ang layunin nito ay ipakita kay Karien ang bago niyang handbag. Tulad ng inaasahan, agad pinuri ni Karien ang bag bilang limited edition. Mahiyain kunwaring sinabi ni Sumire na regalo iyon ng kanyang nobyo na binili pa sa Italy. Biglang dumilim ang mukha ni Karien, naalala ang lumang handbag na ibinigay sa kanya sa kaarawan at sumiklab ang galit. Si Itsuki naman, nang makita ang halaga ng bag, ay nagtanong tungkol sa trabaho ni Kei. Mapagpakumbabang ipinaliwanag ni Kei na siya ay namamahala ng yaman ng kanyang mga magulang, sa madaling salita, isang mamumuhunan. Tumagos ito sa isip ni Karien. Napaisip siya, nakahanap si Sumire ng lalaking may malalim na bulsa. Pinilit ni Karien pigilin ang galit at nagpanggap na kalmado. Subalit, naging matalim si Sumire at sinamantala ang pagkakataon para ibigay ang matinding dagok. Magaan nilang tinanong ni Kei si Itsuki tungkol sa kanilang honeymoon, alam na ito ang kahinaan ni Karien. Sa pakatotoo, hindi man lang nagkaroon ng kasal si Karien, lalong wala siyang honeymoon. Namutla ang mukha niya at halos mawala sa sarili. Upang mapanatili ang anyong kagalang-galang sa harap ni Itsuki, pinilit niyang itago ang galit at nagpaalam na pupunta muna sa banyo para kumalma.
Nakita ito ni Sumire at agad iminungkahi na samahan ni Itsuki si Karien na agad namang sinang-ayunan ng lalaki. Nakita ni Karien si Itsuki at agad nagkunwaring matapang, saka inimbitahan itong lumabas ng sila lang dalawa. Pagkatapos ng ilang palihim na palitan ng salita, magkasabay silang umalis. Pinanood sila ni Sumire habang umaalis, nakangiti ng may kasiyahan, eksakto sa kanyang inaasam. Alam niyang gagawin ni Karien ang lahat upang maagaw si Itsuki kahit lumabag sa hangganan. Matapos pasalamatan si Kei at bayaran ang kanyang komisyon, maganda ang kanyang pag-alis. Ngunit niyaya siya ni Kei na pumunta sa kanyang rehearsal studio upang mas makilala pa siya. Sa mga nagdaang araw ng kanilang pagsasanay, napagtanto ni Kei na nahulog siya kay Sumire at nais maging tunay na kasintahan nito. Bagamat hindi pa siya sikat, naniniwala siyang darating ang oras na makikilala siya dahil sa kanyang talento. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Pagkababa ng telepono, ipinagtapat niyang inaprubahan na siya ng agency para lumabas sa iba't ibang advertisement. Kung makita yon ni Karien at Itsuki, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan bilang aktor at baka hindi na niya magampanan ang papel bilang nobyo ni Sumire. Nanghina ang mukha ni Sumire sa pagkadismaya. Hindi ito matiis ni Kei at nagmakaawa na handa siyang tanggihan ang proyekto alang-alang sa kasunduan nila. Ngunit agad siyang pinigilan ni Sumire dahil alam niyang ito ay napakahalagang pagkakataon para kay Kei at baka magsisi siya habang buhay kung ipagkakait ito. Iminungkahi niyang suriin ang kontrata at hanapin ang paraang pabor sa lahat. 6 na buwan ang bisa ng kontrata at ang mga patalastas ay ipapakita lamang sa mga istasyon ng tren sa China. Kaya't napag-isip-isip ni Sumire na malabong makita iyon ni Karien at Itsuki sa Tokyo. Nagpasya siyang pagsamahin ang paghihiganti at ang debut ni Kei at subukan ito. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Sumire, nakatanggap siya ng mapanuyang tawag mula kay Karien na abot langit ang tuwa. Ipinagyabang nitong naangkin na niya ang puso ni Itsuki at tiyak na siya na ang magiging asawa ng presidente. Pagkababa ng tawag, mapanuyang umiti si Sumire at inamin sa sarili, nakakatawa, hindi man lang alam ni Karien na ang lalaking hinahabol niya ay may asawa na pala. Ang pakikipagrelasyon ng isang may asawang lalaki at isang may asawang babae ay isang dobleng pagtataksil na naging bahagi ng plano ni Sumire para sa paghihiganti. At ito pa lamang ang simula, ang tunay na drama ay paparating pa lang. Nang muling magkita, masiglang ikinuwento ni Karien kay Sumire ang halos pagiging perpekto ni Itsuki. Gayunman, nanatili ang pag-aalinlangan ni Karien dahil lagi nitong nararamdaman na may tinatago si Itsuki, lalo na't laging protektado ang kanyang telepono. Kaya iminungkahi ni Sumire na subukan ulit itong subukin. Tutulungan daw niya si Karien na alamin kung tapat ba talaga si Itsuki. Sa mismong araw ng date, sinadya ni Sumire na paalisin sina Karien at Kei, at nagkunwari si Karien na may tinanggap na tawag bago bumalik. Nang sila na lamang ni Itsuki ang naiwan, kunway bilang kaibigan, tinanong ni Sumire si Itsuki tungkol sa tunay nitong damdamin kay Karien. Malakas ang loob na idineklara ni Itsuki na seryoso siya kay Karien at balak na niya itong pakasalan. Lalong nagliwanag ang mukha ni Karien sa narinig. Ngunit iyon pala ay isang maingat na plano ni Sumire. Upang masigurong iyon ang maririnig na sagot ni Karien, tinawagan muna ni Sumire si Itsuki at pinalabas na may duda siya sa katapatan nito. Kaya't pinagplanuhan nilang dalawa ang eksena. Ngunit matapos iyon, muling nagising ang interes ni Itsuki kay Sumire. Sinabi nito na sana sa susunod na tumawag si Sumire, ito ay para sa isang date. Pagkaalis nila sa restaurant, ipinagyabang ni Karien ang limitadong edisyong hikaw na binili sa kanya ni Itsuki. Mula sa kanyang mapagmataas na tono, malinaw na nabura na ang kanyang mga pagdududa. Ngunit sa pag-aakalang matagumpay na ang plano ni Sumire, bigla silang nabigla sa isang tanawin sa kanto. Isang grupo ang namimigay ng flyers para sa kampanya ng isang produkto kung saan tampok si Kei at malaking billboard niya ang kitang-kita. Napahinto sina Sumire at Kei sa gulat, hindi makapaniwala kung paano lumabas doon ang ad na para lamang sana sa China. Agad na kumuha ng flyers sina Karien at Itsuki. Pareho nilang tinitigan si Kei at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't isang investor ka? Bakit bigla kang naging endorser? Hindi nakasagot agad si Kei at napatingin kay Sumire para humingi ng tulong. Sa huli, diretsahan niyang inamin na nahihirapan siyang magtago at ipinagtapat na isa siyang aktor. Idinagdag pa niyang may nararamdaman siya kay Sumire at naisa na itong ligawan, ngunit dahil sa pagtingin niyang mababa ang kanyang estado kumpara rito, gumawa siya ng huwad na pagkakakilanlan. Pagkasabi nito, tinitigan niya ng makahulugan si Sumire at kalmadong umalis. Agad siyang sinundan ni Sumire bago pa makapaghinala ang iba. Inakala ni Karien at Itsuki na haharapin ni Sumire si Kei. Ngunit sa likod ng lahat, nagpasalamat si Sumire kay Kei sa matalinong pagtakip. Bagaman pansamantalang nalutas ang krisis, dito na nagtapos ang kanilang pagtutulungan. Bago tuluyang maghiwalay, tahasang sinabi ni Kei na napansin niyang laging ginagampanan ni Sumire ang papel ng mabuting kaibigan sa harap ni Karien at tinanong kung talagang si Karien ang tunay niyang pakay. Hindi itinanggi ni Sumire at inamin niyang matagal na siyang may galit at inggit kay Karien mula pagkabata. Pagkatapos ayusin ang kanyang damdamin, bumalik si Sumire at sinalubong siya ng mapanuyang biro ni Karien. Upang aliwin si Sumire na diumano'y bigo sa pag-ibig, iminungkahi ni Karien na mag-inuman sila kasama si Mirai sa bar nito. Hindi tumanggi si Sumire at sumama. Gaya ng inaasahan, agad na sinimulan ni Karien ang pangalait sa kanya sa harap ng iba. Pinagsabihan pa siya ni Itsuki na maghinay-hinay, ngunit lalo lamang siyang lumala at walang preno sa panlalait. Tahimik na umiti si Sumire, subalit palihim niyang inukit sa kanyang puso ang bawat mapait na insulto. Pagkaalis ni Karien at Itsuki, napansin ni Mirai na hindi nagiging maayos ang plano ni Sumire at nag-alok muli ng tulong.
Ngunit mumiti lamang si Sumire at magalang na tumanggi. Sa halip, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang alas laban kay Karien, si Sakurako, ang mismong asawa ni Itsuki. Sabay silang nagtungo sa opisina ng weekly magazine at nagsumite ng konkretong ebidensya ng pagtataksil at karahasang domestiko ni Itsuki. Sa simula, ang interes lamang ni Sumire kay Itsuki ay dahil isa itong kasal na manloloko at inisip niyang bagay na bagay ito kay Karien para bitagin siya sa isang patibong ng pag-ibig. Ngunit nang minsang aksidenteng iligtas ni Sumire si Sakurako mula sa tangkang pagpapakamatay at nakita ang mga pasa at sugat sa katawan nito, doon niya nalaman na hindi lamang mangangaliwa si Itsuki kundi marahas din sa asawa. Doon tuluyang nagbago ang plano ni Sumire. Nais niyang tulungan si Sakurako na makalaya sa kamay ni Itsuki. Ngunit tinakot siya ni Sakurako na huwag makialam dahil kapag nalaman ni Itsuki, hindi siya patatawarin. Hindi umatras si Sumire at hiniling kay Sakurako na ikwento muna ang lahat bago sila magplano. Ikinuwento ni Sakurako na nilapitan lamang siya ni Itsuki dahil sa yaman ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng kasal, lumabas ang tunay na kulay nito, palaaway, babaero, at marahas. Sa matagal na panahon, pakiramdam niya ay wala siyang magawa laban sa karahasan. Nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa, puno ng galit at hangaring patayin si Itsuki. Kaya iminungkahi ni Sumire na magsanib puwersa sila at pumayag si Sakurako. Ibinunyag nila sa media ang mga ebidensya ng pagtataksil at karahasan. Kinabukasan, pumuno ng mga headline ang iskandalo ni Itsuki. Laman ng mga pahayagan ang pribadong larawan niya kasama si Karien. Dahil sa iskandalo, bumagsak ang presyo ng stocks ng kumpanya ni Itsuki at agad siyang natanggal bilang CEO. Galit at napahiya, nagtangka siyang saktan si Sakurako, ngunit nakabawi ito gamit ang mahahalagang ebidensya. Sa huli, napilitan si Itsuki na pumirma ng kasunduan sa diborsyo, matagumpay na tinapos ang kanilang kasal. Lubos na nakaramdam ng kaginhawaan si Sumire nang marinig ang balita. Hindi lamang niya nailigtas si Sakurako, kundi nagawa rin niyang ibagsak sina Karien at Itsuki, isang pares ng walang pusong traidor. Si Karien, lubhang nabigla sa pambabatikos ng publiko at sa paglabas ng kanyang mga pribadong impormasyon, ay nataranta ngunit hindi man lang nagsisi o nagsalamin sa sarili. Sa halip, sinisi niya si Sumire sa lahat ng nangyari, sinasabing dahil sa pag-ayos ni Sumire ng kanyang blind date kaya siya napahamak bilang isang kabit. Dahil sa matinding kontrobersya, pang-aabuso online, at banta ng tuluyang paglabas ng kanyang mga pribadong detalye, napilitan siyang humingi ng tulong kay Sumire. Palihim namang umisi si Sumire, nasa isip na niya ang susunod na hakbang upang tuluyang ipagkait kay Karien ang lahat ng mayroon siya. Kaya iminungkahi niyang unang hakbang ay maghain si Karien ng diborsyo. Ipinaliwanag ni Sumire na sa lahat ng kabit ni Itsuki, si Karien lamang ang may asawa. Kapag nalaman ng publiko ang kanyang tunay na estado, tiyak na siya ang magiging sentro ng paninirang puri. Mariing tugon ni Karien, kahit magdiborsyo ako, hindi mababago ang katotohanang ikinasal na ako. Bilang sagot, iminungkahi ni Sumire ang isang walang bakas na solusyon, unang diborsyo, saka ilipat ang household registration upang mabura ang record ng kasal nila ni Kipei. Kapag humupa na ang ingay ng publiko, maaari pa ring magbalik loob si Karien kay Kipei bilang huwad na mahinang asawa na umiiyak at humihingi ng kapatawaran upang muling makuha ang suporta nito. Sa pamamagitan ng emosyonal na taktika, maaaring muling pukawin ang damdamin ni Kipei at tanggapin siya nito. Para kay Karien, napaka-perpekto ng plano kaya agad siyang nagtungo sa Civil Affairs Bureau upang magsumite ng aplikasyon sa diborsyo. Matalino ring payo ni Sumire na gawin ito sa gabi upang hindi mapansin ng iba. Pinuri ni Karien ang talino ni Sumire at biglang nagbahagi ng alaala sa pagkabata. Noon, may kaklase akong kasing talino ni Sumire. Kahit hindi siya kagandahan, lagi siyang nangunguna sa klase at nakapasok sa isang prestihiyosong universidad. Matagal nang naiinggit si Karien at binubuli ang babaeng iyon, ngunit hindi niya kailanman napawi ang sariling pagkadismaya. Biglang napagtanto ni Sumire na siya ang tinutukoy ni Karien at nag-umapaw ang galit sa kanyang dibdib. Habang abala si Karien sa pagsusumite ng dokumento sa opisina, agad niyang tinawagan ang mga nakahandang mamamahayag at inutusan silang kuhanan ng larawan si Karien upang ilantad ang kanyang planong iwan ang asawa. Tuluyang gumuho si Karien. Ngayon, hindi lamang siya sangkot sa iskandalo ng pakikiapid, kundi ipininta pa siyang isang malupit na babaeng nang iwan ng may sakit na asawa. Pinangangambahan niyang muling malunod sa mga pagsalakay online. Mungkahi ni Sumire, pansamantala munang magtago si Karien, agad namang pumasok sa isip niya ang pagbabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumawag ang kanyang ama. Maglalambing na sana si Karien, ngunit sinalubong siya ng matinding galit, tinawag siyang walang hiya, at sinabi na natanggap na nila ang mga larawan at impormasyon tungkol sa kanya. Alam na ng pamilya ang kanyang pakikiapid at ang pag-abandona niya sa kanyang may sakit na asawa, dobleng pagtataksil. Mariing itinakwil siya ng kanyang ama, sinabing pinahiya niya ang pamilya at nagbabala, kung hihingi si Kipei ng diborsyo at kabayaran, huwag kang aasa ng suporta mula sa pamilya. Pinutol na namin ang ugnayan sa iyo. Pagkababa ng telepono, umiiyak at walang magawa si Karien. Samantala, palihim na nagdiwang si Sumire, siya mismo ang nagpadala ng larawan at impormasyon ng relasyon ni Karien kay Kipei at sa kanyang mga magulang, upang tuluyang maputol ang kanyang daan pabalik sa tahanang pinagmulan. Sa kawalan ng mapupuntahan, iminungkahi ni Sumire na magrenta muna siya ng tirahan upang makaligtas sa unos. Kaagad namang pumayag si Karien at walang pag-aatubili pumili ng marangyang apartment na may buwanang renta na 1 milyong yen. Napansin ni Sumire ang kawalan ng kamalayan ni Karien sa kanyang sitwasyon at ang kawalan ng kaalaman sa pinansyal na pagpaplano, kaya nagpasya siyang gabayan ito patungo sa mas mapahamak na desisyon.
Nagpanggap siyang nagmamalasakit at nagpayo, mas mabuting humanap ka ng mas abot kayang lugar. Sa lagay mo ngayon, hindi mo dapat tinitirhan ang ganitong mamahaling apartment. Ngunit naramdaman ni Karien ang panlalait at iginiit na hindi siya titira sa mumurahing upahan. At nagtagumpay na ang plano. Upang mapanatili ang kanyang imahe, tuluyang nagrenta si Karien ng apartment na nagkakahalaga ng 2 milyong yen bawat buwan. Nakamit ang kanyang layunin, hindi mapigilan ni Sumire ang palihim ng ngiti ng tagumpay. Akala ni Sumire ay maayos ang takbo ng kanyang plano, ngunit tahimik na lumitaw ang isang hindi inaasahang balakid. Matapos ang diborsyo, paulit-ulit na hiniling ng ex-wife ni Itsuki ang iba't ibang kabayaran. Sa unay inisip niyang paghihiganti ito ng dating asawa, ngunit nang mag-isip-isip, napagtanto niyang wala itong kakayahang magplano ng ganoong kahusay. May ibang nasa likod nito. At nais ni Itsuki na tuklasin ang tunay na utak at linisin ang kanyang pangalan. Kaya inutusan niya ang kanyang sekretary na siyasatin ang mga kilos ng kanyang ex-wife at alamin din ang mga ugnayan ni Karien. Matapos suriin ang maraming ulat tungkol sa kanyang pagtataksil, napansin niya ang kabi-kabilang negatibong balita laban kay Karien. Dito niya inisip na maaaring ang tunay na utak ay isang taong may matinding sama ng loob kay Karien. Dahil dito, masusing sinuri ng sekretary ang social circle ni Karien. Mabilis na natuklasan na normal naman ang paligid ng dating asawa ni Karien, at sa lahat ng kakilala niya, si Sumire lamang ang itinuturing na kaibigan. Ngunit kakatwa, wala siyang mahanap na impormasyon tungkol kay Sumire. Binigyang diin pa ng sekretary na ang matchmaker na nagpakilala kay Itsuki at Karien ay walang iba kundi si Emma Sumire. Biglang naliwanagan si Itsuki kung si Sumire ang utak, lahat ng pangyayari ay may saysay. Maingat niyang inayos na magkakilala sila ni Karien at saka isinakdal sa iskandalo. Si Karien pala ang totoong pakay ni Sumire at siya'y isa lamang piyesa sa mas malaking laro ng paghihiganti. Galit na galit si Itsuki at agad inutusan ang sekretary na imbestigahan ang nakaraan ni Karien upang mabunyag ang totoong dahilan at motibo sa galit ni Sumire at upang makapaghiganti kay Sumire. Tinawagan ni Itsuki si Karien at kunwaring sinabi na natukoy na niya ang utak ng kanilang kahihiyan. Inalok niya itong magsanib-puwersa para maghiganti. Agad namang nagtanong si Karien kung sino ito at ibinunyag ni Itsuki na si Sumire ang nag-orkestra ng lahat. Hindi alam ni Sumire ang usapang ito at naniniwala siyang abot kamay na ang tagumpay. Buo ang kanyang determinasyong isakatuparan ang huling plano upang itulak si Karien sa bangin na wala ng balikan. Bago pa man ang dramatikong pagkaharap, nagkaroon ng ilang pagkakataon si Karien upang matuklasan ang tunay na katauhan ni Sumire. Halimbawa, sinabi mismo ni Itsuki kay Karien na si Sumire ang utak sa likod ng kanilang pagbagsak. Ngunit tinanggihan ni Karien ang babalang iyon dahil hindi siya makapaniwalang ang kanyang masunuring maliit na katulong na palaging inuutosan niya ay may ganitong katalinuhan at kakayahan. Maging siya pa mismo ang nagbabala kay Itsuki na huwag manggulo sapagkat natatakot siyang matakot at lumayo ang kanyang masunuring matalik na kaibigan. Sa kabila ng pagtanggi ni Karien, nanatili ang hinala ni Itsuki. Nagbigay pa ng mahalagang pahiwatig ang sekretary niya, natuklasan nitong ang kasal ni Karien kay Kipei ay ninakaw. Ang gulo ni Karien at ng dating asawa ni Kipei ay naging isang pangit at malawak na iskandalo at pagkatapos nito ay biglang naglaho ang ex-wife. Kapansin-pansin, kapareho ni Sumire ang apelyido ng ex-wife na yon at kapwa mahirap matrace ang kanilang personal na impormasyon. Matingkad ang hinuha ng sekretary, baka iisa ang ex-wife ni Kipei at si Sumire. Nang magmuni-muni si Itsuki, nakita niyang kapanipaniwala ang hinuha. Kaya nagpasya siyang personal na imbestigahan. Samantala, lumipat si Karien sa isang apartment upang makaiwas sa mga mata ng media. Para mapanatili ang kanyang marangyang pamumuhay, bumili siya ng mamahaling muebles gamit ang utang. Nagkunwaring nagbigay ng payo si Sumire, pinagsabihan siyang huwag magwaldas, ngunit binaliwala ito ni Karien dahil tiwala siyang mabilis siyang makabawi. Pagkaraan, inutusan pa niya si Sumire na humanap ng part-time job na may malaking sahod. Ngunit sinadya ni Sumire na ialok siya ng trabahong mabigat at mababa ang kita, pamimigay ng flyers habang binabaliwala ng mga tao. Dahil sanay sa marangya, agad sumuko si Karien at iniwan ang trabaho ni Sumire upang maghanap ng mas mabilis na paraan ng kita. Ngunit iyon mismo ang bitag ni Sumire. Alam niyang hindi kakayanin ni Karien ang hirap at tiyak na mapipilitan itong pumasok sa trabahong madaling pera gaya ng companion services. At hindi na siya nagkamali. Naalala ni Karien ang dati niyang karanasan bilang rental girlfriend at muling nakipag-ugnayan sa agency upang humingi ng dekalidad na kliyente. Ngunit tinanggihan siya dahil sa negatibong publisidad na maaaring makasira sa imahe ng kumpanya. Sa kawalan ng ibang paraan, naghanap siya online ng friendship part-time jobs, ngunit halos lahat ay sugar daddy arrangements na may halatang transaksyong pang-adult. Sa kabila ng panganib, pinili ni Karien ang isang kliyenteng matanda, nasa edad 60s, na agad nag-alok ng 2 adult dates bawat buwan, kapalit ng 100,000 yen bawat isa. Nag-alinlangan si Karien at sinabing kailangan pa niyang mag-isip. Sa pag-uwi, nagreklamo pa siya tungkol sa mababang alok ng matanda. Ngunit agad siyang tinamaan ng realidad, natanggap niya ang mga dokumento mula sa mga magulang ni Kipei na nagsasampa ng kaso laban sa kanya para sa 2 milyong yen at pinapaalis siya agad sa apartment ni Kipei. Nabahala si Karien at agad humingi ng tulong kay Sumire. Sa pagpapanggap, iminungkahi ni Sumire na ang tanging paraan ay kumuha ng abogado. Wala nang magawa si Karien kundi tanggapin ang alok ng matanda. Sa unay nadidismaya siya, ngunit biglang nagbago ang kanyang pananaw nang bigyan siya ng matanda ng dagdag na 10,000 yen bilang tip. Lahat ng ito ay pinagmamasdan ni Sumire, at nakatitiyak siyang tuluyan nang ibinenta ni Karien ang sarili kapalit ng pera.
Papasok na sa huling yugto ang plano ng kanyang paghihiganti. Ngunit may lumitaw na bagong hadlang mula kay Itsuki. Nakuha niya ang before and after plastic surgery photos ni Sumire at nakumpirma ng eksperto na iisa lang sila. Ibig sabihin, si Sumire na ang ex-wife ni Kipei. Ginamit ni Itsuki ang ebidensyang ito upang bantaan si Sumire. Ipinataw niya ang 3 kondisyon kung hindi ay ilalantad niya ang sikreto nito kay Karien. Una, dapat siyang maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad sa isang weekly magazine. Ikalawa, dapat siyang magbayad ng 10,000 yen. Ang ikatlong kondisyon ang pinakamahalaga. Para maprotektahan ang kanyang plano ng paghihiganti, nagkunwari si Sumire na sumang-ayon ngunit humiling ng 3 linggo upang makalikom ng pera. Ngunit alam ni Itsuki na taktika lang ito kaya binigyan lang siya ng 1 linggo. Binalaan siya na kung hindi tutuparin, hindi lamang niya sasabihin kay Karien ang sikreto, kundi lalo pang pahihirapan ang kanyang dating asawa, si Sakurako, na minsang tinulungan ni Sumire. Ayaw ni Sumire na magdusa si Sakurako, kaya pansamantalang sumang-ayon siya. Nalugod si Itsuki, ngunit lihim pa siyang nagbabalak ng mas malupit na plano. Plano niyang pilitin si Sumire sa isang video na ikakalat niya online upang wasakin ang reputasyon nito. Nang tanungin ng sekretary kung paano niya napapayag si Sumire, nagmalaki si Itsuki na ginamit niya si Sakurako bilang panakot. Ito ang naging huling patak ng pasensya ng sekretary, na matagal nang galit sa walang tigil na pananakit ni Itsuki sa ex-wife. Upang protektahan si Sakurako, palihim niyang ipinabatid dito ang banta ni Itsuki. Sa halip na direktang lumapit kay Sumire, hinanap ni Sakurako ang kasamahan nitong si Mirai at isinisiwalat ang buong plano at sikreto ni Itsuki, umaasang matutulungan ni Mirai si Sumire na makaganti. Agad na kumilos si Mirai at nakipagkita kay Itsuki sa kanyang bar. Diretso niyang sinabi na alam niya ang mga banta laban kay Sumire at nais niyang makiisa kay Itsuki upang maghiganti rin. Nang tanungin siya ni Itsuki kung paano niya nalaman at bakit siya nakikialam, ipinaliwanag ni Mirai na isa siyang dating gigolo na kliyente ni Sumire at dahil dito ay pinutol niya ang lahat ng iba pa niyang kliyente. Ipinakita niyang matagal na niyang nais parusahan si Sumire, at dahil lubos itong nagtitiwala sa kanya, ibinubunyag niya ang lahat ng lihim nito, kabilang na ang mga banta ni Itsuki. Nangako si Mirai ng tagumpay kung magsasanib sila. At para patunayan ang kanyang sinseridad, ibinunyag niya mismo ang 3 kondisyon na itinakda ni Itsuki kay Sumire. Nang magpakampante si Itsuki, pinilit siya ni Mirai na sabihin ang tunay na dahilan ng 3 kondisyon. ネットでばらまくんだよ。デジタルタトゥーで苦しめばいい。この俺を利用しようとするなんてバカなこと。最高の復讐だろ。最低だよ。は? At doon ibinagsak ni Mirai ang pagpapanggap, ibinunyag niyang naitala niya ang buong pag-uusap nila. Binalaan niya si Itsuki na isusumite niya ang recording sa pulis kung hindi ito urong. Ngumisi si Itsuki, kumbinsidong hindi tatanggapin bilang ebidensya ang ganoong recording. Ngunit sumagot si Mirai, paano kung ipadala niya ito sa kumpanyang balak pasukan ni Itsuki? Ibinunyag ni Sakurako kay Mirai na malapit nang maging senior executive si Itsuki sa isang World Top 500 IT company sa US. Pinaliwanag ni Mirai na kung makatanggap ang kumpanyang iyon ng recording na maaaring may kinalaman sa kriminal na gawain, isa sa alang-alang nila ang panganib at tiyak na tatanggalin si Itsuki. Para mailigtas ang kanyang karera, napilitan si Itsuki na umatras. Samantala, walang kaalam-alam si Sumire at iniisip pa rin kung paano haharapin si Itsuki. Pagkaraan, tinawagan siya ni Mirai at ikinuwento ang mga nangyari noong gabi. Humingi siya ng paumanhin dahil kumilos ng walang pahintulot, ngunit ipinaliwanag na hindi niya kayang manahimik habang nasa panganib si Sumire. Sa harap ng kanyang malasakit, tinalikuran siya ni Sumire at lumakad palayo. Handa siyang sumama sa impyerno kasama si Karien, pinagtitibay na sa landas ng paghihiganti na kanyang tinahak sa nakaraang taon, wala nang balikan. Kinabukasan, hinarap ni Sumire si Karien, nakahandang tapusin ang paghihiganti. Si Karien, na nananatiling mayabang, ay nagmamayabang tungkol sa bago niyang mataas ang bayad na kliyente. Tinanong siya ni Sumire tungkol sa kalagayan ni Kipei. Doon, inilabas ni Sumire ang isang regalo mula sa kanyang bag at iniabot kay Karien. Nang buksan ito ni Karien, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Nabigla siya, naniniwala siyang si Sumire ang tanging tunay niyang kaibigan, ngunit ngayon, inagaw nito ang kanyang asawa at garapalang sinabi sa kanya na lumayo. Tuliro at naguguluhan, nakita ni Karien na lubos nang nagbago si Sumire.
吉村葵。葵ちゃんそんなわけないじゃん。あのブスがすみれちゃん。 Malamig na kinumpirma ni Sumire na nagbago nga siya. Inamin niyang dumaan siya sa plastic surgery ng sadya para makabalik at maghiganti kay Karien. Ibinunyag niya na napakakinis ng takbo ng kanyang plano ng paghihiganti at malaki ang naging ambag ni Karien mismo. Ang bawat desisyon nito, ang pagtataksil, kasakiman, katamaran, at maging ang pagbebenta ng kanyang katawan, ay lalo lamang nagtulak sa kanya sa bangin, dahilan para mas maging madali ang paghihiganti ni Sumire. かりん、クズでいてくれて本当にありがとう。 Habang nakatitig sa malamlam na mga mata ni Sumire, doon lamang tuluyang naniwala si Karien na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang pangit na dalagang minsan niyang inapi. Ibinigay ni Sumire ang huling dago. Nakasulat na sa isang aklat ang lahat mula sa pambubuli ni Karien noong sila'y estudyante pa, hanggang sa pagbagsak ng dangal nito at pagiging kabit ni Itsuki, hanggang sa pagbabagong anyo ni Sumire bilang biktima ng bullying na sumailalim sa plastic surgery, nagpalit ng pangalan at muling lumapit kay Karien para maghiganti. Bawat detalye ay nakapaskil na ngayon sa publiko. Dahil napaka-sensational at iskandaloso ng kwento, todo ang pag-promote ng mga publishing house. Ilalabas online ang ebook ngayong gabi, at bukas ng umaga ay nasa mga tindahan na ang mga kopya. Si Karien, bilang kontrabida sa totoong buhay, hindi lamang magiging trending, tatatakan siya bilang pinakamalupit na kontrabida ng siglo, kinamumuhian at maaaring saktan saan man siya magpunta. あなたはもうおしまいってこと。 Matatanggap na ba ni Karien ang kanyang pagkatalo? Ang entablado ay nakahanda na para sa kanyang ganap na pagbagsak, isang planadong paghihiganti na tuluyan ng naisakatuparan. Isinulat at inilathala ni Sumire ang isang aklat na isiniwalat ang kanyang karanasan sa paghihiganti at ang pambubuli ni Karien. Sa unang pahina, tampok ang before and after na larawan ni Sumire matapos ang plastic surgery. Sa ikalawang pahina, tuwirang makikita ang high definition na larawan ni Karien noong nasa middle school pa, kasama ang kanyang detalyadong personal na impormasyon. Sunod-sunod na idinetalya ni Sumire ang bawat pang-aapi at panghahamak na ginawa sa kanya ni Karien, pati na rin ang bawat hakbang ng kanyang paghihiganti. Lahat ng tauhan at lugar sa aklat ay tunay na pangalan at sinamahan ng maraming malinaw na larawan, kaya't ramdam ng mga mambabasa ang buong karanasan ng paghihiganti. Nang mailathala, mabilis na sumiklab ang mainit na reaksyon sa internet. Maraming mambabasa ang nagsabing puno ng baluktot na twist at dramatikong eksena ang aklat. Para sa mga nakakakilala kay Sumire, tunay nilang nadama ang simpatsya at pagkabahala sa kanyang pinagdaanan. Para naman sa kontrabidang tauhan sa aklat, si Itsuki, wala siyang nagawa kundi ang magalit sa kawalan ng kapangyarihan. Nagpadala pa si Sumire ng espesyal na kopya kay Kipei na nakaratay sa ospital sa probinsya. Nang makita ni Kipei ang pabalat na may pangalan ng kanyang ex-wife, siya'y natigilan. Habang binubuklat ang mga pahina, tuluyan siyang nabigla. Lumabas na ang Sumire na palagi niyang iniisip ay siya ring ex-wife na dumaan sa plastic surgery at sinadyang lumapit muli sa kanya para maghiganti. Ang mapanuyang katotohanan ay bumulaga kay Kipei, dahilan para agad siyang mabasag ang isipan. Ngunit ang pinakanahihiya ay si Karien. Hindi nagtagal, natuntun siya ng isang mabait na netizen, isang may asawang babae na sangkot sa iskandalo kasama si Itsuki. Nagdulot ng matinding ingay sa mga Japanese netizen ang pagtataksil at pambubuli ni Karien, kasabay ng walang tigil na batikos. Maraming streamer ang nagsipuntahan sa labas ng bago niyang apartment para mag-livestream at samantalahin ang kasikatan ng isang kilalang kontrabida. Nang magpakita si Karien, hinabol siya ng walang tigil ng mga streamer hanggang sa maubos ang kanyang takong, at halos hindi siya nakatakas. Binalak niyang bumalik sa kanilang bayan para magtago, ngunit tumawag ang kanyang ama at pinayuhan siyang huwag nang umuwi. Nabasa na ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan ng aklat. Matagal nang nawala ng dangal ang pamilya dahil sa pagtataksil niya, at ngayon lalo silang nawalan ng mukhang maihaharap dahil sa iskandalong ito. Ipinahayag ng kanyang ama na pinutol na niya ang kanilang relasyon. At mula ngayon, si Karien na lamang ang sasalo ng lahat ng bunga ng kanyang ginawa. Nais pa sanang manatili ni Karien sa isang 5-star hotel upang takasan ang unos, ngunit nang iswipe ang card, natuklasan niyang na-freeze na ang family card sa pangalan ni Kipei. Noon niya lang naalala na nagsampa na siya ng diborsyo. Mula noon, wala na siyang akses sa anumang ari-arian ni Kipei. Puno siya ng pagsisisi. Ngunit hindi alam ni Karien na si Sumire pala ang lihim na nag-email nang hindi nagpapakilala sa mga magulang ni Kipei, dahilan para i-freeze nila ang family card. Layunin ni Sumire na tuluyang iwanan si Karien at itulak siya sa kagipitang pinansyal. Ngunit agad namang naisip ni Karien na humanap ng masisilungan mula sa isa sa mga kliyente niyang dati nang naiserbisyo. Ngunit sila'y mga lalaki lamang na nangangaliwa sa kanilang mga asawa. Ngayon, si Karien ay kilalang kilala na bilang isang kontrabida, isang babaeng nang api sa pamamagitan ng pagtataksil, at wala ng lalaking mangangahas na ilantad ang sarili sa kahihiyan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Sa huli, nagpasya si Karien na bumalik sa apartment ni Kipei, balak ibenta ang kanyang mga mamahaling designer bag para magkaroon ng pera. Ngunit naroon na ang mga streamer na matyagang naghihintay sa may pintuan para sa kanyang pagdating. Matapos ang samut-saring palusot, nakalusot din si Karien papasok sa apartment at kinuha ang lahat ng mahahalagang gamit na maaari niyang ibenta.
Buong araw siyang kumilos at sa huli ay nakalikom lamang ng 400,000 yen. Habang nagrereklamo tungkol sa kakarampot na halagang iyon, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Ipinakilala ng tumatawag ang sarili bilang abogadong itinalaga ng mga magulang ni Kipei. Noon pa ay nagsampa na ng kaso laban kay Karien ang mga magulang ni Kipei, ngunit ni minsan ay hindi siya dumalo sa korte. Kalaunan, naglabas ng default judgment ang hukuman at natalo si Karien. Kinailangan niyang magbayad ng 2 milyong yen bilang danyo sa mga magulang ni Kipei kaagad-agad. Kaya't ang 400,000 yen na kakakubra lamang niya ay agad ding nawala bilang bayad. Wala siyang nagawa kundi gamitin ang natitira niyang ipon at mag-check-in sa isang internet cafe hotel. Dahil nasanay sa marangyang buhay, labis siyang nahirapan sa ganitong klaseng pamumuhay. Upang mabilis na makalikom ng pera at makaalis, kinailangan niyang magbukas ng panibagong account at muling magtrabaho bilang part-time girlfriend. Ang una niyang kliyente ay mukhang galante, kaya't sinubukan ni Karien na gawing pangmatagalang customer ito. Ngunit nagbayad lamang ang lalaki ng 20,000 yen at malinaw na sinabi na hindi na siya makikipagpatuloy. Mahina ang pakikitungo ni Karien, kulang sa emosyonal na halaga ang kanyang serbisyo, at ang pinakadi katanggap-tanggap sa kliyente ay ang malayong-malayo niyang hitsura kumpara sa kanyang mga larawan. Hindi matanggap ni Karien ang nangyari, kaya lumapit siya sa salamin at laking gulat sa kanyang nakita. Dahil sa ilang araw ng matinding pagod at stress, wala na siyang oras para alagaan ang sarili. Ngayon, payat at lupaypay ang kanyang mukha, puno ng bakas ng taghiyawat, at manipis na ang kanyang buhok. Nabasag ang kanyang kalooban at dinampot ang cellphone upang magpabook ng cosmetic procedure, ngunit biglang napansin niyang nagla-livestream si Sumire. Sandali siyang nag-atubili bago pinindot ang livestream ni Sumire. Dahil nag-aalala si Sumire na baka madamay ang ilang taong walang kinalaman, gaya ng flower shop na kanyang pinagtrabahuan, nagpasya siyang ilipat ang atensyon ng publiko sa kanilang dalawa ni Karien sa pamamagitan ng isang live broadcast. Pag-umpisa ng stream, malinaw na sinabi ni Sumire na handa siyang sagutin ang lahat ng tanong tungkol sa kanyang sarili, ngunit nakiusap na huwag idamay ang mga taong walang kinalaman. Mainit ang naging tugon ng mga manonood. Batay sa mga komento, halos lahat ng opinyon ng publiko ay pumapanig kay Sumire. Samantala, hindi na kayang tiisin ni Karien at agad siyang gumawa ng bagong account sa pangalang AAA. Tahimik siyang pumasok sa comment section at nagpanggap na kaibigan niya. Isinulat niya roon na si Karien ay mabait at kaibig-ibig mula pagkabata na hindi kailanman ng api. Ayon pa sa kanya, si Sumire, dahil pangit at mahiyain, ay matagal nang nagdurusa sa paranoid na guni-guni. Ang mga insidente ng bullying na isinulat sa aklat ay pawang imbento lamang. Nang lumabas ang komento ni AAA, nalito ang ilang netizen kung sino ang dapat paniwalaan. Akala ni Karien ay matagumpay niyang nailihis ang atensyon ng publiko. Ngunit kalmadong binuksan ni Sumire ang isang kahon na puno ng konkretong ebidensya ng pang-aapi ni Karien. Itinaas niya ang kanyang middle school uniform na puno ng graffiti na isinulat mismo ni Karien. Sa harap ng matibay na ebidensya, unti-unting lumipat ang suporta ng mga netizen kay Sumire. Napansin ni Sumire ang kakaibang detalye sa account na AAA. Karaniwan, tinatawag ng mga hindi magkakilala ang isa't isa gamit ang apelyido, ngunit ang account na ito ay palaging ginagamit ang kanyang pangalan. Pinaghinalaan niyang si Karien mismo ang gumagamit nito. Kaagad namang binanatan ng mga netizen si Karien sa comment section. Tinitigan ni Sumire ang kamera at inanyayahan si Karien sa isang video call. Mapang-asar niyang tinanong, hindi ka ba nanggagalaiti sa mga akusasyon ng netizen, Karien? O tinatanggap mo na lang na totoong nang-api ka at wala ka nang maipagtatanggol? Maraming netizen ang nanghikayat kay Karien na sumagot at makipag-ugnayan kay Sumire sa comments. Nang hindi siya sumagot ng matagal, muling nagsiwalat ng mahalagang impormasyon si Sumire. Isiniwalat niya na noong high school, ikinandado siya ni Karien sa equipment room at nagpakawala ng isang putakti. Hawak pa rin ni Sumire ang medical report tungkol sa insidenteng yon. Nang marinig ito, agad na nagdepensa si Karien, ngunit sa mismong comment na yon, tuluyan na siyang nabisto. Kinumpirma ng mga netizen na ang account na AAA ay si Karien mismo. Nang makita ito, diretsong inanyayahan ni Sumire si Karien sa isang personal na pagkikita upang tapusin na ang lahat. Una'y gusto sanang tumanggi ni Karien, ngunit biglang sumagi sa isip niya ang isang masamang plano. Kaya iminungkahi ni Karien na silang dalawa lamang ang makikipagkita. Kalmadong pumayag si Sumire. Biglang naging agresibo si Karien sa pagtanggap ng pagkikita, dahilan para mapansin ni Sumire na may itinatagong pakana ang kalaban. Ngunit para sa kanyang ganap na paghihiganti, hindi siya umatras. Nag-aalala si Mirai na baka mapahamak si Sumire at pinayuhan siyang tumigil na, ngunit giit ni Sumire, kailangan niyang manalo anuman ang mangyari. Samantala, nakipag-ugnayan na si Karien sa isang human trafficker at ibinigay dito ang larawan ni Sumire. Nagkasundo sina Sumire at Karien na magtagpo ng pribado para tapusin ang plano ng paghihiganti. Pinayuhan ni Mirai si Sumire na huwag nang pumunta dahil tuluyan nang naipit si Karien sa kahihiyan at maaaring gumawa ng mapanganib na hakbang. Pero paano titigil si Sumire sa huling hakbang? Handa na siyang mamatay ng kasama si Karien. Sa kanilang bahay, tinawagan niya si Karien at nagkasundo silang magkita sa lobby ng isang hotel Makalawa. Walang sinabi si Karien at ibinaba lamang ang tawag, isang tahimik na pagsang-ayon sa kanilang pagkikita. Isang araw bago ang pulong, nakipagkita si Haru kay Sumire. Nagpahayag siya ng pag-aalala na maaaring mapanganib ang pagkikita kay Karien at gusto niyang malaman kung paano haharapin ni Sumire ang sitwasyon. Ang plano ni Sumire ay gamitin ang ebidensya ng pambubuli bilang pain upang mahikayat si Karien na pumunta sa kanyang apartment.
Naayos na niya ang kamera ng maaga at gagamit siya ng mga taktika upang mapilitang umamin si Karien ng harap-harapan, lahat habang palihim na inilivestream ang buong proseso online. Nais ni Sumire na makita ng lahat ang tunay na anyo ni Karien. 完全に終わるんじゃないですか、あの女。うまくいけばね。 Mula sa bag ni Haru, inilabas niya ang isang agimat. Sa katunayan, si Mirai ang nagpadala kay Haru upang makipagkita kay Sumire, at ang agimat na yon ay ibinigay din ni Mirai. Alam niyang hindi na mapipigilan ang paghihiganti ni Sumire, kaya't umaasa siyang laging daladala nito ang proteksyon. 危ないことはしないでください。分かってる。 Pag-uwi, nagsimula si Sumire sa paghahanda ng mga kamera, ngunit daman niya ring tila napakadali ng lahat na yon, parang kahina-hinala. Upang hindi mabigo ang kanyang paghihiganti, naghanda rin siya ng Plan B, isang patalim. Malinaw na ang Plan B ay umabot na sa sukdulang posibleng magkasawian silang dalawa. Dumating ang itinakdang araw. Nag-leave si Haru at nagtungo sa bar ni Mirai, labis na nag-aalala na baka mapahamak si Sumire, kaya't gusto niyang panoorin ang live stream nito kasama si Mirai. Ngunit hanggang alas 7 ng gabi, wala pa ring aktibidad. Noon, nakatanggap si Mirai ng nakaschedule na video mula kay Sumire. Iyon pala, inihanda na ito ni Sumire ng mas maaga dahil baka malagay siya sa panganib at hindi na magawang ipahayag ang kanyang saloobin. Napagkasunduan niya na kung hindi matatapos ang lahat bago mag alas 7, automatikong ipapadala ang video kay Mirai. Ngayon na ipadala na ito, ibig sabihin may nangyari na kay Sumire. Huminga ng malalim si Sumire. Totoo nga, may nangyari. Pagdating niya sa hotel na pinagkasunduan, bigla siyang tinakpan at isinakay sa kotse ng ilang kalalakihan. Ang nasa likod ng lahat ay si Karien. Dinala nila si Sumire sa isang lumang bahay, kung saan siya ay mahigpit na iginapos sa isang upuan. Sampalang ibinigay ni Karien, mayabang na parang nasa eksena ng pambubuli noong sila ay nasa middle school pa. Matagal nang alam ni Karien ang plano ni Sumire tungkol sa live broadcast. Galit na galit siyang sumigaw, "Sinira mo ang buhay ko, Sumire, at pagbabayaran mo ito ng ilang libong beses." Ipinaliwanag niyang ang lalaking dumampot kay Sumire ay isang antisocial personality, gagawin ang kahit ano kapalit ng pera. Napagkasunduan na nila na ibebenta si Sumire sa gitnang silangan. Pero bago yon, kailangan munang ibalik ni Sumire ang reputasyon ni Karien. Kailangan niyang mag-live, maglinaw, at sabihin na peke lamang ang lahat ng akusasyon sa libro, imbento ang mga insidente ng pambubuli at pawang gawa-gawa dahil sa inggit kay Karien. Siyempre, pagkatapos ng paglilinaw, dapat din siyang humingi ng taos pusong paumanhin, kung hindi ipagbibili siya ng human trafficker sa pinakamasahol na lugar sa gitnang silangan upang magdanas ng pasakit at kahihiyan. Walang nagawa si Sumire kundi magpanggap na susunod. Ngunit iminungkahi niyang gamitin ang sariling telepono para sa live broadcast. Pag-isip ni Karien, may punto rin yon. Ngunit nang hanapin niya ang telepono ni Sumire, natagpuan niya ang patalim na nakatago. Sadyang hinayaan ni Sumire na makita ito ni Karien upang siya'y uminit ang ulo. At tama nga, nawala sa katinuan si Karien at nagsisigaw, "Maliit na alitan lang ang sa atin. Gusto ko lang ng paumanhin pero papatayin mo ako." Sa sandaling iyon, narinig ng lalaking nasa labas ang ingay at agad na pumasok. Inagaw niya ang patalim mula kay Karien at binigyang babala ito, "Huwag mong sirain ang paninda ko." Biglang naalala ni Sumire ang sinabi ni Karien tungkol sa mga lalaking bumubukas ang mata kapag may pera. Agad siyang nag-alok ng kasunduan, "Nabayaran na ako ng aking honorarium sa libro. Kung palalayain mo ako, ibibigay ko sa iyo ang 10 milyong yen." At nahikayat nga ang lalaki. Sinubukan ding gamitin ni Karien ang kanyang alindog upang baguhin ang isip ng lalaki, ngunit tinulak siya nito gamit ang isang kamay. Ginamit ng lalaki ang patalim upang putulin ang gapos ni Sumire. Lumapit si Sumire kay Karien at malamig na nangutya, "Akala mo pa rin ba na ikaw ang reyna na kayang utusan ang lahat dahil lang sa itsura mo?" 最近鏡見た？肌はボロッボロ、目は真っ赤、髪だってカッサカサ。 Mortal na ikinagalit iyon ni Karien. Sa sobrang galit, bigla siyang tumakbo, kinuha muli ang patalim at sinugatan ang mukha ni Sumire. Agad na lumapit ang lalaki upang agawin ang patalim, ngunit sa kanilang paghihilahan, nasaksak siya ni Karien sa tiyan. Bumulwak agad ang dugo at bumagsak ang lalaki. Ngunit hindi natakot si Karien, sa halip, itinuro pa niya ang patalim kay Sumire at ibinunton ang sisi, "Kasalanan mo lahat ito." Walang bakas ng pag-atras si Sumire. Handa na siyang isakripisyo ang sarili at umaasang papatayin na siya ni Karien upang tuluyan ng mahulog ito sa pusali ng bilangguan. Sa tuloy-tuloy na pang-udyok ni Sumire, tuluyang nawalan ng katinuan si Karien at sumugod ng saksak. Sa kritikal na sandali, sumulpot si Mirai at tinanggap ang saksak kapalit ni Sumire. Ang tunog ng mga pulis sa labas ay papalapit na. Tinanong ni Sumire si Mirai, "Paano mo natagpuan ang lugar na ito?" Ngumiti si Mirai at sagot niya, "Nilagyan ko ng tracker ang agimat. Pagkapanood ko ng video, agad akong pumunta rito. Bago pa man, ipinatawag ko rin si Haru upang tawagan ang pulis." 復讐終わった。終わったよ。 Sa huli, inaresto ng mga pulis si Karien dahil sa tangkang pagpatay at ilegal na pagkulong. Malamang, gugugulin na niya ang natitirang buhay sa bilangguan. Matapos gumaling si Mirai, magkasama silang nagtayo ni Sumire ng isang bar. Kaya, lubos na nagtagumpay ang plano ng paghihiganti ni Sumire at natagpuan din niya ang isang masayang pag-ibig. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.